Ang mga taong may likas na katapangan sa kanilang puso at makatarungang pag-iisip ang madalas na iniligtas at ginagabayan ng Diyos sa anumang panganiba. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga taga-subaybaya. Ako po si Lino, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ng kaibigan kong si Ruben at kung paano niya nilabanan sa Baryong Piladyo ang mga aswang sa pamamagitan ng mga kalamansi, gayon din ang Infinito Birhena. Taong 1994, nakatapos sa sekundarya si Ruben, subalit hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo at pinili na lamang niya ang makapagtrabaho. Naging magkasintahan sila ni Natalia at nagtungo ito sa malayong lugar upang makapagpatuloy ng pag-aaral. Nakitira siya sa kanyang mga kamag-anak. Nagpapadala na lamang siya ng liham kay Ruben at nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Mahirap man ang pinagdaanan ng kanilang relasyon ay hindi sila sumuko, bagkus ay lalo pa nilang pinagtibay ang kanilang pagmamahalan. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ni Ruben at nagpatuloy naman sa panggagamot ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay nagtrabaho sa isang palaisdaan si Ruben. Nakita ng may-ari ang dedikasyon sa kanyang trabaho at napatunayan niyang masipag itong empleyado, kaya ginawa niyang kanang kamay si Ruben. Bukod pa doon ay namamahala din ito sa malawak na sakahang kanyang amo. Tinulungan ni Ruben ang kanyang ama na makapasok sa trabaho sa bukid kasama ang iba pang mga trabahador. Nakasundo at naging kaibigan ni Ginoong Ronaldo ang mga magsasaka tulad na lamang ni Mang Dionisio. Naging malapit sila sa isa't isa at kung minsan pa nga ay naiimbitahan ni Mang Dionisio si Ginoong Ronaldo pati si Ruben sa pakikipag-inuman nito sa kanilang bahay. Magiliw naman silang pinagsisilbihan ng asawa ni Mang Dionisio na si Aling Myla at mga anak na sina Julian at Nora. Dumako ang isang gabi. Bumisita si Ruben sa kanyang ama sa bukid matapos ang trabaho nila sa palaisdaan. Nagsipaggayak na ang mga magsasaka para makauwi sa kanilang mga tahanan at magtungo na rin ang kanilang boss sa bahay nito na may masabat silang kakaiba sa kalangitan. Kinalabit niya ang kanyang ama at tinuro ang direksyon ng naturang lumilipad na isang nilalang sa kalangitan. Itinuro ni Ruben ang naturang nilalang at sinabi niya sa kanyang ama na isa iyong baroka. Sumang-ayon ang kanyang ama at sinabing kinakailangan nilang maghanda bago padagitin ng baroka ang isa sa mga kasamahan nilang magsasaka. Tinipon at kinausap ni Ginoong Ronaldo ang mga kasamahang magsasaka ukol sa paghahanda para sa baroka. Inilabas nila ang kanilang mga tabak. Sinabihan nila si Ginoong Ronaldo na magdala ng asin o suka bilang proteksyon dito. Subalit walang asin at suka ang mga magsasaka. Imbis ay kalamansi at alak na nasa bote. Nakailan lang ay ininom ng mga magsasaka bago sila mag-umpisang maggayak ng mga dala pa uwi. Meron ding kalamansi sa bulsa si Dionisio na natira mula sa pabaong pansit ng kanyang asawa. Lumipad ang kalahating katawan ng baroka patungo sa direksyon ng mga magsasaka at naghiwa-hiwalay sila ng landas. Ang iba ay sumugod at ang iba naman ay nagtakbuhan upang makailag sa matutulis nitong mga kuko. May isang magsasaka ang nasugatan ng baroka sa may braso pero nadaplisan naman siya sa mukha. Kamuntik pa nga may madagit na isang magsasaka nang biglang umatake si Ginoong Ronaldo at ipinakita niya ang medalyong Infinito na Birhena. Naglabas ito ng nakakasilaw na aura na ikinabahala ng baroka. Binalak nitong lumipad pa itaas subalit mabilis na kumilos si Mang Dionisio. Inutusan niya ang isang kasamahang magsasaka at isinaboy ang laman ng alak at kasabay nun ay lumapit siya kay Ruben at ibinigay ang kalamansi. Sinabihan niya ito na patakan ng katas ng kalamansi ang baroka habang nasa mababa itong direksyon kung saan abot kamay nila itong nakikita upang masunog ang balat nito. Ipiniga niya ang kalamansi at hustong tumalsik ang katas nito sa mga mata ng baroka. Umusok ang mata ng baroka.
Umangil ng pagkalakas-lakas ito at pinatamaan pa ito ng mga saksak at hiwa ni Ginoong Ronaldo bago tinagpas ang ulo at inabot ang pakpak upang bali-baliin. Namatay ang Baroka at nakahinga ng maluwag ang mga magsasaka. Sinamahan ng dalawang magsasaka ang kasamahan nilang mayroong sugat na tamubuhat sa aswang. Nagpaalam sila sa iba pa nilang mga kapwa magsasaka kasama si Ginoong Ronaldo bago umalis sa bukid. Pinagtulong-tulungan naman ni Ginoong Ronaldo, Ruben, Mang Dionisio at pati ng 6 pang magsasaka na masunog sa di kalayuan ang kalahating katawan ng Baroka. Matapos nilang maisagawa ang pagsusunog ay hinanap nila ang kalahating katawan nito upang maidagdag sa mga dapat sunuging katawan ng nilalang. Naglakad-lakad sila at nangislap ang mga mata ni Ruben nang namataan niya sa madamo at masukal na daan ang kalahating katawan ng Baroka. Pinagtulungan nilang mga kalalakihan na masunog na muli ang kalahating katawan bago sila magpasya na umuwi sa kanilang mga tahanan. Nakauwi ng matiwasay ang mag-ama at halos hindi makapaniwala si Ruben na nagawa niyang saktan ang Baroka sa pamamagitan ng katas ng kalamansi. Noon lamang niya nalaman ang bisa nito bilang pangontra sa kapangyarihan ng aswang. Sa kasunod na araw ay nabalitaan ng may-ari ang mga naganap sa bukid. Kaya naman kinausap niyang mabuti ang mga magsasaka at mahigpit na binilinan na wag nang magpapagabi sa bukid upang maiwasan ang anumang panganib. Hindi pa rin pumasok ang isa pang magsasaka na nakalmot ng Baroka. Batay sa kwento ng kanyang mga kasamahan ay tinarangkaso ito at masama ang pakiramdam. Nahabag si Ginoong Ronaldo sa kalagayan ng kanyang kapwa magsasaka, kung kaya't sa kinahapunan ay nagtungo siya sa bahay ng kasamahan niyang magsasaka na si Hector. Natagpuan niya itong nakaratay sa higaan, namumutla at tila naglalaway. Kinausap ni Ginoong Ronaldo ang asawa ni Hector na si Ginang Mildred. Ayon dito, ipinagamot niya sa magaling na albularyo pero hindi pa rin humuhupa ang kanyang lagnat. Nagkukumbulsyon din siya at nagkakaroon ng hallucination na para bang may boses na kumakausap sa kanya. Hindi niya maunawaan kung mayroong masamang espiritong bumubulong sa kanyang asawa. Medyo natatakot na rin siya sa mga posibleng mangyari dito. Naisip ni Ginoong Ronaldo na posibleng nahawaan si Hector ng Baroka. Bukod sa pagiging aswang, ay mangkukulam din ang Baroka at posibleng ang kalmot ang naging sinyales upang maipasa niya ang pagkaaswang dito. Sinimula ni Ginoong Ronaldo ang kanyang panggagamot. May kaalaman din naman siya sa panggagamot ng mga taong nahawaan ng Baroka. Inilabas niya ang mga kasangkapang gamit sa ritual. Umusal din siya ng mga orasyon upang mas lalong maging epektibo ang pagsasagawa niya ng panggagamot. Matapos ang kanyang ginawang ritual ay nakita niyang unti-unting bumabalik sa dating kulay si Hector. Hindi na rin ito naglalaway at pinagpapawisan na din ang kanyang buong katawan. Napuno ng pag-aalala at kasiyahan ang puso ni Ginang Mildred. Nagpasalamat siya kay Ginoong Ronaldo at hinandugan ito ng pera bilang pasasalamat sa kanyang panggagamot. Ngunit hindi ito tinanggap ni Ginoong Ronaldo. Bagkus ay nagpaalam na siya. Kaso ay pinigilan siya ni Ginang Mildred at pinakiusapang maghintay ng ilang saglit at magluluto siya para naman na may mapanghapunan sila bago makabawi siya sa tulong na naibigay ni Ginoong Ronaldo sa kanyang asawa. Pinagbigyan siya ni Ginoong Ronaldo at nang maluto ang sinabawang gulay ay pinakain na muna siya ni Aling Mildred bago ito nagpaalam sa kanya. Pagka-uwi ni Ginoong Ronaldo sa kanilang bahay ay kinuwento niya kay Ruben ang nangyari. Medyo nagimbal pa si Ruben nang malaman na kamuntik ng maging aswang si Hector pero meron pa siyang ibang pinangangampahan. Napansin ni Ginoong Ronaldo na medyo hindi mapalagay si Ruben kaya tinanong niya ito kung anong bumabagabag dito. Tumugon si Ruben at sinabing dumating ang kaibigan ng amo nila sa palaisdaan. Araw-araw siyang bumibisita doon at napapansin niya na kakaiba ang kanyang mga kinikilos, lalo na sa mga pakikisalamuhan nito sa iba nilang kasamahang trabahador. Iba ang aura nito
at minsan pa siyang natitigan ni Ruben ay bumaliktad ang refleksyon nito sa mga mata nito. Naisipan niya na isa itong aswang at malamang ay hindi iyon alam ng amo nila, kaya nag-isip siya ng ibang paraan upang maprotektahan ang kanilang amo, pati na rin ang iba nilang mga trabahador. Nangusap si Ginoong Ronaldo at nag-alok ng tulong. Tumanggi si Ruben at sinabing kaya niya nang masolusyonan iyon. Tumalima si Ginoong Ronaldo. Alam niyang nasa tamang edad na si Ruben at bihasa na rin ito sa pakikipaglaban. Kaya naman malaki ang tiwala niya na mapagtatagumpayan ng kanyang anak ang panibagong pakikibaka sa aswang. Kinaumagahan, binasa ni Ruben ang natanggap niyang sulat buhat kay Natalia. Ayon sa dalaga, ay uuwi siya at magbabakasyon sa baryo at nasasabik na siyang makitang muli ni Ruben. Tuwang-tuwa si Ruben sapagkat masisilayan niyang muli ang kanyang pinakamamahal na babae. Matagal din niyang inasam-asam na makasama ang nobya. Naging tapat siya at hindi nagpadala sa anumang tukso, kahit na nalulumbay siya at ito ay namimiss niya. Mukhang magiging kapanapanabik ang kanilang pagkikita at kahit hindi siya ang tipo ng lalaki na madalas kiligin, ay nakaramdam siya ng kakaibang kilig habang inaalala ang mga matatamis na mga salitang nabasa niya sa liham. Matapos niyang mabasa ang sulat, ay maayos niya itong tiniklop bago nilagay sa bulsa. Husto namang lumapit sa kanya si Ginoong Ilyas na kaibigan ng kanyang amo. Biniro-biro pa siya ng kanyang amo. Hinuli siya nito na medyo namumula ang mga pisngi sa sobrang kilig sa pagbasa ng liham ng kanyang kasintahan. Bahagyang napangiti si Ruben. Halatang kinikilig nga siya sa mga nababasa niya sa liham ni Natalia. Nabanggit niya dito na padating ang kanyang nobya at magbabakasyon ng ilang linggo. Nagkataon na sembreak nito sa kanyang pinapasukang universidad, kaya magandang pagkakataon yun para makapamasyal sila sa palaisdaan. Biglang may kung anong nangislap sa mga mata ni Ginoong Ilyas at tila umaliwalas ang mukha nito. Naisip niyang mukhang magandang ideya ang mga sinabi ni Ruben. Kung isasama niya ang nobya sa palaisdaan ay siguradong mag-e-enjoy itong makapamasyal at maipakilala sa mga kaibigan ni Ruben upang makilatis itong mabuti. Nakakatiyak pa si Ginoong Ilyas na maganda at kaakit-akit ang nobya ni Ruben. Sa puntong yun ay sumang-ayon si Ruben. Totoong maganda si Natalia, hindi lamang sa pisikal na kaanyuan, pati na rin ang pag-uugali nito, kaya nga nahulog ang loob niya rito. Lahat na daw ng tipo niya sa babae ay na kay Natalia na. Kaya walang dahilan para maghanap pa siya ng iba. Magsasalita pa sana si Ruben nang biglang dumating ang kanyang amo na si Ginoong Lambert at mukhang narinig pa nito ang kanilang pinag-uusapan. Sumang-ayon siya sa ideya na ipakilala sa kanila ang nobya nito upang malaman nila kung paano nito nabihag ang puso ni Ruben at kung gaano nga ito kaganda. Nagkatawanan silang tatlo at sumang-ayon na lamang si Ruben sa mga sinabi ng kanyang amo. Likas naman kasing palabiro ang amo niya, kaya marami itong kaibigan. Lumipas ang ilang araw ay dumating na si Natalia. Abot langit ang ngiti at kasiyahan sa puso ni Ruben. Nagkita sila ni Ruben at ganoon na lamang ang paghanga nito sa kasintahan. Lalong gumanda at tumangkad si Natalia. Kita ni Ruben na mas lalo pang nadagdagan ang kaalaman nito sa mga makabagong kagamitan at mga bagay-bagay sapagkat nasa malayo itong lugar na nag-aaral sa kolehiyo. Hindi naman kinakitaan ng pagkainggit at pagmamaliit sa sarili itong si Ruben. Ipinagmamalaki pa niya ang nakita niya kay Natalia. Subalit sumagi sa isip ni Ruben si Ginoong Ilyas, kaya naman nagdahilan siya kay Natalia. Nakiusap siya sa kung pwede ay sa ibang araw na lang niya isasama ang nobya sa palaisdaan at medyo abala sila sa trabaho. Gusto sana niyang ipasyal ito sa palaisdaan, kaya lang ay balak niya na sanang ibang araw para naman mahaba-haba ang oras nila na ilalaan para dito. Masayang masaya si Natalia matapos iyong marinig, kaso ay lumipas ang ilang araw
ay hindi naman siya magawang isama ni Ruben sa palaisdaan sa pangamba kay Ginoong Ilyas. Subalit naging komplikado ang lahat noong bigla na lamang sumulpot si Natalia sa palaisdaan noong sumunod na araw at hindi siya nagpaalam kay Ruben na bigla ang bibisitahin ito sa palaisdaan. May dala pa siyang basket na may lamang pananghalian ni Ruben. Nagulat si Ruben at tinanong ang kasintahan kung paano ito nakarating sa palaisdaan ng mag-isa at bakit hindi man lang nagsabi na darating para masundo niya sa may labasan. Napasimangot pa si Natalia. Tumugon siya at sinabing naiinip sa mga pangako ni Ruben na isasama at ipapasyal sa palaisdaan. Kaya kinulit niya si Ginoong Ronaldo at sinabi nito kung saan sila nagtatrabaho. Dinalhan niya ng makakain si Ruben para naman hindi ito mamroblema sa pagkain sa pagsapit ng tanghali. Sa puntong iyon ay medyo nakonsensya si Ruben. Inalala pa talaga siya ni Natalia at nagawa pang ipagluto ng makakain. Humingi siya ng pasensya dahil sa abala talaga siya sa trabaho kaya hindi niya magawang isama ito sa palaisdaan. Pero salamat na rin sa pagdadala nito ng pagkain sa kanya. Binola-bola pa niya at paulit-ulit na sinasabing mahal kita. Napangiti naman si Natalia at pinalo sa braso si Ruben bilang kanyang paglalambing. Hindi nagtagal ay nakita silang dalawa ng ibang trabahador at lumakas ang kanilang mga kantsawan kaya walang nagawa si Ruben kung hindi ipakilala ang kanyang nobya. Maya-maya ay dumating si Ginoong Ilyas kasama si Ginoong Lambert. Bumati si Natalia sa kanilang dalawa at sinabi ang kanyang pakay sa pagbisita sa palaisdaan. Ngumiti sa kanya si Ginoong Lambert bago tumugon din ng pagbati at saka ibinaling ang tingin kay Ruben saka siya nagwika. Pinuri niya si Ruben at sinabing napakaswerte nito sa kanyang nobya. Bukod sa maladyosan nitong muka ay malalahanin pa ito kaya wag na daw niyang pakakawalan at baka mabingwit pa daw ng iba. Napangiti sina Ruben at Natalia. Inilahad ni Natalia ang kanyang mga kamay at nagpakilala kay Ginoong Lambert, partikular kay Ginoong Ilyas. Nasurpresa pa si Ruben nang makitang hinalikan ni Ginoong Ilyas ang mga kamay ni Natalia. Malalagkit pa ang mga tingin nito sa kanyang nobya at tila nangungusap ang mga mata. Hindi daw niya sukat akalaing kaakit-akit ang kasintahan ni Ruben. Kung wala siyang nobyo, ay malamang niligawan niya na ito. May pagkababaero at mabola sa babae si Ginoong Ilyas, kaya marami siyang nalulokong mga babae. Mahilig siya sa mga mistisa at matatangkad na babae. Tumingin mabuti si Ginoong Ilyas sa mga mata ni Natalia at bahagyang napangiti. Hindi niya na inisip na nakatingin sa kanya si Ruben at inobserbahan ang mga kinikilos niya. Samantalang si Natalia naman ay tila napapatulala at hindi kaagad nakapagsalita. Sa totoo lang ay malakas ang karisma at atraksyon ni Ginoong Ilyas sa mga babae. May taglay din itong matipunong pangangatawan at makinis ang kutis. Malaki ang agwat nito sa kaibigan niya si Ginoong Lambert pagdating sa edad. Kahit sa sino mang babae ay siguradong hindi maiiwasang mapahanga sa kanyang pisikal na kaanyuan. Masama ang kutob ni Ruben kaya naman nagsalita siya at mabilis na inialis ang kamay ni Natalia sa kamay ni Ginoong Ilyas. Gusto niyang maiiwas ang nobya sa pangaakit nito. Umubo si Ruben at mahinahong nagsalita. Nagpaalam siya sa dalawang magkaibigan at nabanggit na balak na muna niyang ipasyal sa palaisdaan itong si Natalia para naman malibang ito at maging pamilyar sa kanya ang lugar na iyon. Pagkatapos ay pagsasaluhan nila ang inanda nitong pagkain para sa kanya. Humingi siya ng permiso na mauuna na munang umalis sa kanilang harapan. Pasimple siyang napasulyap kay Ginoong Ilyas. Kita niya ang kaunting pagkadismaya sa mga mata ni Ginoong Ilyas, pero agad naman itong nakabawi. Hinayaan naman sila ni Ginoong Lambert. Hinawakan mabuti ni Ruben ang mga kamay ni Natalia at nagpaalam siya sa kanyang amo bago sila nagtungo sa iba pang sulok ng palaisdaan. Humanap ng pwesto na walang trabahador si Ruben at doon sila nag-usap ni Natalia. Namangha si Natalia sa ganda ng kalinisan ng lugar. Maya-maya ay nagsalita si Ruben.
Binalaan niya si Natalia na mag-iingat at kung maaari ay iwasan si Ginoong Ilyas sapagkat isa itong aswang at masama ang kutob niya rito. Pakiramdam niya ay may lihim itong pagnanasa kay Natalia at may balak. Namilog ang mga mata ni Natalia. Tinanong niya si Ruben kung papaano nito nasabi ang bagay na yon. Pinapaalalahanan pa niya na huwag magbibintang na walang sapat na ebidensya. Baka naman daw nagsiselos lamang siya at hinalikan nito ang kamay niya. Hinawakan muli ni Ruben ang mga kamay ni Natalia. Hindi daw iyon ang tungkol sa pagsiselos, pero hindi siya pwedeng magkamali sa kutob niya. Nakita niyang bumaliktad ang refleksyon nito sa mga mata niya. Gusto na nga niyang patakan ito ng katas ng kalamansi kaso wala pa naman siyang nakitang ginagawa nitong karahasan sa mga tao. Kaya inoobserbahan pa rin niya ang mga galaw nito. Nangilabot si Natalia at minabuti niyang tumalima sa mga pinag-utos sa kanya ni Ruben. Noong sumapit ang oras ng tanghalian ay sumalo na sina Natalia at Ruben sa ibang mga trabahador at ibinahagi sa kanila ang dalang pagkain na niluto ng nobya. Ganoon na lang ang pasasalamat ni Natalia sa kanyang nobyo dahil lubos niyang ikinatuwang simpleng pamamasyal at pakikisilamuha sa mga katrabaho ni Ruben. Dumaan pa ang mga araw at napapansin ni Ruben na panay ang tanong ni Ginoong Ilyas sa kanyang nobya. Hinala ni Ruben ay interesado ito kay Natalia kaya naman dumiretso siya sa bahay ng kanyang nobya sa tuwing natatapos ang trabaho nito sa palaisdaan. Sinisigurado niya na walang masamang nangyayari dito. At kung bumibisita man ito sa palaisdaan, ay binibilinan niya itong magpaalam sa kanya upang masundo niya kaagad at hindi ito masumpungan ni Ginoong Ilyas. Ayaw niyang magkrus ang landas ng dalawa. Kaya lang ay sumapit ang isang araw at wala siyang pasok sa palaisdaan. Bumisita siya sa bahay ni Natalia at gulat na gulat ang mga magulang nito. Pagkakita sa kanya, kinausap ni Ruben ng ama ni Natalia at tinanong kung nasaan ang kanyang nobya. Nagtaka si Ginoong Dino sa presensya ni Ruben na parabang hindi niya inaasahan ang pagpunta nito sa kanilang bahay. Kinamusta nito ang kalagayan niya at tinanong kung nagkita ba sila ni Natalia. Ipinaliwanag niya na maagang pumunta sa kanilang bahay si Ginoong Ilyas at nabanggit nito kay Natalia na naaksidente si Ruben sa may palaisdaan at kinakailangan nitong sumama kay Ginoong Ilyas. Ayaw pa sanang maniwala ng anak niya pero sa huli ay sumama na ito kay Ginoong Ilyas dahil sa labis na pag-aalala kay Ruben. Nagulat si Ruben at nag-alala siya para sa kaligtasan ni Natalia. Pinabulaanan niyang naaksidente siya. Sa katunayan ay wala silang pasok noong araw na yon. Biglang nag-alala si Ginoong Dino at nag-isip siya kung saan lupalop dinala ni Ginoong Ilyas si Natalia. Gusto niya itong hanapin subalit pinigilan siya ni Ruben. Siya na mismo ang nag-usa na maghahanap sa kanyang nobya. Nakatitiyak siyang may masamang plano si Ginoong Ilyas kay Natalia. Kaya kailangan niyang magmadali bago pa may mangyaring masama dito. Pumayag naman si Ginoong Dino at mabilis na nagpaalam sa kanya si Ruben. Naisip ni Ruben na posibleng hindi sa palaisdaan dinala ni Ginoong Ilyas si Natalia at ang masaklap pa ay baka pagsamantalahan niya ito bago papatayin. Papauwi sa bahay si Ruben upang maghanda ng mga sandata nang biglang sumakit ang kanyang ulo at biglang may sumaging pangyayari sa kanyang isipan. Nakita niya sa kanyang pangitain na tumakas si Natalia sa mga bisig ni Ginoong Ilyas at mukhang tumatakbo ito sa isang malayong kagubatan. Pamilyar sa kanya ang gubat, kaya naman kaagad niyang nalaman kung saan matatagpuan ang kasintahan. Dali-daling nagtungo sa loob ng bahay at kumuha siya ng itak at kumuha ng ilang piraso ng kalamansi na inilagay sa kanyang bulsa. Umusal pa siya ng mga orasyon na itinuro sa kanya ng ama bilang proteksyon sa masasamang elemento bago siya lumabas ng bahay at tinahak niya ang daan patungo sa kagubatan. Inabot na siya ng takip silim bago nakarating sa gubat. Nung inabutan siya ng gutom ay kumuha siya ng kamuting kahoy at iba pang mga prutas na matatagpuan sa lugar na yon. Nang matugunan ang kanyang gutom
ay nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makarinig siya ng mga panaghoy sa di kalayuan. Naalarma siya at inisip na baka si Natalia ang babaeng sumisigaw. Tumakbo siya at hinahanap ang pinagmumula ng tinig. Walang ano-ano ay may lumitaw na babaeng nanlilimahid sa pawis at yun ay si Natalia, at hindi inaasahang mapayakap at bumagsak sila sa damuhan. Tinanong niya ang kanyang nobya kung anong nangyari dito. Labis ang kanyang pag-aalala para dito. Bumangon silang dalawa at napayakap si Natalia sa kanyang nobyo. Ipinagtapat niya na hinahabol siya ni Ginoong Ilyas at tama ang kanyang hinala na isa nga itong aswang. Gusto pala siya nitong gahasain at noong pilit siyang nagpupumiglas at nanlalaban ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Tinubuan siya ng mabalahibong katawan, nanlilimahid na parang napupuno ng lana ang balat, mahaba ang tila at nanlilisik ang mga mapupulang mga mata. Mabalasik din ang amoy. Maya-maya ay may lumitaw na isang bulto sa kanilang harapan. Nasorpresa si Ruben na makita si Ginoong Ilyas na namumula ang mga mata. Mabangis ang muka, makapal ang mga buhok. Mabalahibo at mabaho ang amoy. Iyon pala ang tunay niyang anyo bilang aswang. Pinagtago niya si Natalia sa isang malaking punong kahoy at inilabas niya ang kanyang itak, pati na rin ang mga kalamansi. Pinagtaasan niya ng boses ang nilalang. Sinabihan niya ito na walang hiya, na matapos niyang pakisamahan ito ng maayos, ay binalak pa nitong pagsamantalahan at pagnasaan ang kanyang nobya. Hindi na ito naawa kahit pa kaibigan siya ng kanilang amo. Nanggigil sa galit at pagsusumamo si Ruben. Hindi niya akalaing aabot sa ganoong sitwasyon ang lahat. Mabuti na lang at hindi nagtagumpay na mapagsamantalahan si Natalia ng aswang. Sa pagkakataong iyon ay biglang umihip ang malakas na hangin sa isang iglap, ay naglahong parang bula ang nilalang. Gumamit siya ng tagabulag at sumabay siya sa bilis ng bagwis ng hangin. Pinatalas ni Ruben ang kanyang mga mata at umilag siya sa mga pag-atake. Walang ano-ano ay hinawakan niyang mabuting itak at pinigaan niya ng kalamansi. Nagpakita ang aswang na nakasakal sa leeg ni Ruben. Inwinasiwas ni Ruben ang itak at nahiwa sa kamay ang aswang at halos mapaso ito sa sobrang init na dala ng itak ni Ruben. At bahagya siyang napatras nang umusok ang kanyang mga palad. Umangil ang aswang at inunahan siya ni Ruben na makaatake gamit ang itak. Natalsik pa sa mukha nito ang katas ng kalamansi, kaya lalong umatungal ang nilalang. Pinagsasaksak niya sa dibdib ang aswang hanggang sa ito ay sumuka ng dugo. Unti-unting bumagsak sa lupa at malagutan ng hininga. Mabilis itong nakapagpalit ng anyo, bumalik sa dati bilang si Ginoong Ilyas. Hindi na pinakialaman ni Ruben ang bangkay nito at hinanap niya ang lugar na pinagkublihan ni Natalia. Nang matagpuan niya ito ay magkahawak kamay silang naglakad at umalis sa kagubatan. Gabi na rin nang maihatid ni Ruben si Natalia sa kanilang bahay. Nagpasalamat ang mga magulang ng dalaga kay Ruben at masaya silang nakabalik ng ligtas ng kanilang anak. Pinayuhan na muna ni Ruben na magpahinga si Natalia bago siya umalis. Nung makapagpaalam siya sa kanyang nobyo, ay hinalikan na muna siya nito sa pisngi bago nagpasalamat. Umuwi ng bahay si Ruben na magaan ang pakiramdam. Isinalaysay niya sa kanyang ama ang nangyari at napagtanto niyang hindi siya dapat makampante na magtiwala sa ibang tao sa palaisdaan, pati na sa ibang lugar sa kanilang baryo, sapagkat hindi lahat ng mga nakikilala niya ay mabubuti at malinis ang intensyon sa pakikipagkaibigan. Kinabukasan ipinaalam niya kay Ginoong Lambert ang totoong nangyari kay Ginoong Ilyas. Nalungkot man ito sa pagkamatay ng kaibigan ay nanaig pa rin sa kanya ang pagiging makatao. Wala pala siyang kaalam-alam na isa itong aswang, pero nagpapasalamat na din siya na napatay ni Ruben si Ginoong Ilyas, sapagkat kung nabuhay pa ito ay posibleng magkalat pa ng lagim sa kanilang baryo at marami pa itong mapapatay na ibang tao.
Lumipas ang ilang linggo at umalis na din si Natalia. Nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng telegrama. Tiniis ni Ruben ang ilang taon na hanggang sa makatapos sa pag-aaral si Natalia. Malaki na rin ang naipon niya sa pagtatrabaho sa palaisdaan at napaayos na din niya ang kanilang bahay. Samantala, natupad naman ang pangarap ni Natalia na maging doktora. Nakapagtrabaho siya sa ospital at noong medyo umunlad na sa baryo at nakapagpatayo ng hospital, ay napagpasya ni Natalia na maglingkod at magtrabaho sa kanyang mga kanayon. Humingi ng payo si Ruben sa kanyang ama, pati kay Tia Pilar, ukol sa plano niyang pagpapakasal kay Natalia. Binigyan naman siya ng basbas ng kanyang pamilya, kaya nagtungo siya sa bahay ni Natalia at hiningi ang kamay nito sa kanyang mga magulang. Natuwa si Natalia sapagkat pumayag ang kanyang mga magulang. Alam nila kung gaano kamahal ni Ruben ang kanilang anak. Nagsusumikap ito para mapaunlad ang sarili at matulungan ang pamilya nito. Pinagplanuhang mabuti ng dalawa ang pagpapakasal. At noong sumapit ang espesyal na araw, ay kinuha ni Ruben sina Alan at Elmer bilang mga abay sa kanyang kasal. Masayang masaya ang magbabarkada para sa kapalaran ni Natalia at Ruben. Sa hinahaba-haba man ng prosesyon ay sa kasal din ang kinahantungan ng kanilang relasyon. Iyon ang isa sa masasayang sandali ni Ruben. Pero noong dumako siya sa pag-aasawa ay hindi kaagad naging madali ang lahat. Marami pa rin panganib at pagsubok ang kinaharap nila ni Natalia, lalo pa noong bumukod sila ng bahay, pero malapit lamang din sa lokasyon ng bahay ni Tia Pilar. Meron silang naging kapitbahay na nagngangalang Aling Trining at may katandaan na rin ito pero hindi mababakas ang anumang kahinaan sa kanya. Parati siyang nakikipagkwentuhan kay Natalia at minsan siyang nahuli ni Ruben na namimilog ang mga mata at tila natatakam sa nakaumbok na tiyan ni Natalia. Buntis na noon si Natalia. Kaya naman pinagbawalan niyang makipag-usap si Natalia sa matanda sapagkat malakas ang hinala niya na isa itong aswang at hindi nga siya nagkamali. Isang gabi may kumalampag sa kanilang pupungan. Bahay kubo pa ang kanilang bahay at yari sa sawali. Kaya naman dinig na dinig ang mga bagay na bumabagsak sa kanilang bubong. Nakaramdam ng panganib si Ruben at naamoy niya ang kakaibang balansang amoy. Kasabay pa nun ay uminit ang medalyon ng Infinito Birhen. Indikasyon na may masamang elemento sa paligid. Pinayuhan niya si Natalia na manatili lamang sa kama at manalangin habang inaalam niya sa labas kung anong nagaganap. Tumalima ito at lumabas ng bahay si Ruben. Tumingala siya sa gawing bubong at nakita niya ang isang tiktik na nakatuwad doon. Binulyawan niya ito at nagulantang ang nilalang. Umangil pa ito bago tumalon sa kalupaan. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Tila mga paraan ng pagtitig nito ay gusto siyang balatan ng buhay. Walang ano-ano. Umatake ito sa kanya gamit ang mahabang dila at matulis na mga kuko. Gumamit ng tagabulag at tagaliwas si Ruben at binanatan niya ng mga pag-atake ang aswang. Kasimbilis ng kidlat gumalaw siya sa paghampas at pagsaksak niya sa iba't ibang bahagi ng katawan ng aswang. Pinalibutan pa niya ito upang hindi ito makadepensa. Ilang minuto rin niya itong pinahirapan bago tuluyang mapatay. Nangisay ang tiktik bago nagpahantusay sa lupa. Nakilala ni Ruben ang tiktik bilang si Aling Trining. Naging pamilyar ang hugis ng mukha nito, pati ang mga mata nung unti-unting bumabalik ang anyo nito bilang tao. Binuhat niya ang bangkay at dinala sa kasukalan kung saan walang masyadong kabahayan at doon niya sinunog ang bangkay nito. Hinintay na muna niyang maging abo ang katawan nito bago siya bumalik sa kanilang bahay. Tumabi siya sa pagtulog kay Natalia at mahimbing silang nakatulog sa magdamag. Simula noon wala nang aswang ang gumagambala sa kanila. Hanggang sa may panganak, ang anak nilang pinangalanang si Nathaniel na alinsunod sa pangalan nilang mag-asawa. Napuspos pa sila ng biyaya sa mga nagdaang mga taon. Masayang masaya naman si Tia Pilar at Ginoong Lambert
nang masilayan ng anak ni na Ruben at Natalia. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Nabuntis sa ikalawang anak si Natalia at merong aswang na gumagala sa baryo na bumibiktima ng mga buntis. Isang gabi, napasulyap si Ruben sa may dingding at nakakita siya ng maliit na siwang kung saan natagpuan niya ang isang malaking nakamulagang nanlilisik na mga mata. Bahagya itong lumapit sa siwang, subalit biglang nawala ang nakasilip na mata at mukhang lumipat sa ibang pwesto. May narinig siyang mga yabag na mga paa at nagmamadaling naglakad. Lumabas siya ng silid at narinig niya ang mga pagyabag ng paa patungo sa kanilang silida. Nagtungo siya sa kusina at kinuha ang itak pati ilang piraso ng mga kalamansi dahil nakatitiyak siya na aswang ang sumisilip sa siwang ng dingding. Kailangan niya itong mapatay bago siya maunahan nito. Lumakad siya papunta sa kanilang silida. Narinig mula sa loob ang mga ungol at mukhang nagising si Natalia. Nahiya siya dahil naistorbo pa niya sa pagtulog ang asawa. Subalit kinakailangang mabigyan ng babala dahil doon nandoon mismo huminto ang yabag na kanyang naririnig. Bumukas ang pinto at inabutan niyang nagkukusot ng mata ang asawa. Pahikab-hikab at namumungay ang mga mata sa antok. Tinanong niya kung bakit gising pa si Ruben at kung anong kailangan nito. Sumagot si Ruben at sinabi na may nakita siyang mata ng aswang na nakasilip sa siwang ng gilid. Napatingin si Ruben sa gawing sahig na kawayan at napansin niya na may bultong nakayukod doon. Dali-dali niyang hiniwa ang kalamansi at ipiniga ang kata sa sahig na kawayan at dumiretsyong tumulo pa ibaba sa silong kung nasaan. Biglang umangil ang figura. Parang nasaktan ito kaya nagmamadaling kumaripas ng takbo palayo sa silong. Lumabas si Ruben ng kwarto at pumunta sa sala. Binuksan niya ang tarangkahan ng pinto. Bumungad sa kanya ang kabilugan ng buwan at mabilis itong yumukod at sinilip ang gawing silong. Subalit kahit saang bahagi ng silong ay wala na siyang natagpo ang aswang. Mukhang mabilis itong nakatakas pero sigurado si Ruben na may sugat ito sa bahagi ng katawan nito dahil natalsikan ng katas ng kalamansi ang nilalang. Simula noon, hindi na bumalik ang aswang. Natakot na marahil ito na matuluyan sa kasunod na pangambala sa bahay ni Ruben. Maayos na naipanganak ang ikalawang supling nila Ruben at Natalia at kahit papaano ay umunlad din naman ang kanilang simpleng buhay. Sa ngayon ay may sarili na ring pamilya ang mga anak ni Ruben at dala nila ang mga kaalamang natutunan nila sa kanilang mga magulang, partikular na ang benepisyo ng kalamansi. Dito na po natatapos ang kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paano kung ang kaibigan mo ay siya mo ring kalaban? Ano ang handa mong gawin? Handa mo bang gawin ang tama at isugal ang inyong pagkakaibigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Ruben at ito ang kwento namin ng aking kaibigan na si Jerry. Ako nga pala ay 40 years old na at isang albularyo sa aming baryo. Ang kaibigan ko naman si Jerry ay isang dakilang tambay sa aming baryo. Matagal ko na itong kakilala pero kailan ko lang nalaman ang kanyang tinatagong madilim na lihim. Ang tinuturing ko pala na kaibigan ay isang aswang. Sobrang hindi ako makapaniwala na ang isang katulad ko na albularyo ay naging kaibigan ng isang aswang. Kaya pakinggan nyo sana hanggang dulo ang aming kwentong pagkakaibigan na maaari ninyong kapulutan ng aral. Kami nga ni Jerry ay magkababata at noon pa lang ay alam ko na may kakaiba sa kanya. Subalit, hindi ko to binigyan ng pansin. Ang mahalaga kasi sa akin ay masaya at nagkakaunawaan kaming magkaibigan. Alam nyo ba na dati ay madalas itong mabuli dahil sa pagiging tahimik nito at hindi diretso na tumitingin sa mata ng mga tao. At iyon naman ang kaibahan naming dalawa. Dahil ako yung tipo ng tao na madaling makisama
at kung tawagin ngayon ay social butterfly. Sa buo nga naming baryo ay halos kilala na ako ng lahat na matulungin at palakaibigan. Samantalang si Jerry ay weirdo sa aming baryo. Noong una nga ay hindi ko naman siya gaanong pinagtutuunan ng pansin dahil sa totoo lang ay may sarili akong barkada. Ngunit may isang pagkakataon na tumatak sa akin ang kanyang ugali. Kaya gusto ko siyang mas makilala at maging kaibigan. Hindi naging madali ang lahat lalo na at ilang beses niya akong iniwasan at tila ayaw na makipagkaibigan. Ayun pa lang ata ang unang beses na may umayaw sa pagiging palakaibigan ko. Ngunit hindi ako sumuko at patuloy lang siyang kinilala. At doon ko nakilala ang pagiging mabuti nitong tao. At kapag makakasama mo to, ay siguradong mapapangiti ka niya dahil sa husay nito na magbiro. Hindi mo talaga akalain na ganito ang tunay niyang pag-uugali. Sa panlabas kasi nitong anyo ay bihira mo lang ito na makikita na nakangiti. Madalas kasi na parang umiiwas siya sa mga tao. Kahit na alam ko na hindi pa siya tuluyang magbubukas sa akin, ay hinayaan ko lang ito dahil inirerespeto ko ang kanyang privacy. Sa pagkakaibigan naman kasi ay hindi naman kailangan na alam mo ang tungkol sa tao na yon. Minsan ay kailangan mo lang tanggapin na ang lahat ng tao ay magkaiba pagdating sa ugali, paniniwala at nararamdaman. Simula nga nang maging malapit ako kay Jerry, ay nagsimula na ring umiwas sa akin ang mga dati kong kaibigan. At ang naging rason lang naman nila ay hindi nila gustong maging weird. At nirespeto ko ang kanilang opinyon. Pero hindi nagbago ang aking desisyon na gusto kong maging kaibigan si Jerry. Naniniwala kasi ako na kung sino ang totoo sa'yo ay sila pa ang mananatili. At nakita ko yun sa katauhan ni Jerry. Sa lahat na naging kaibigan ko ay ito lang ang nakakita ng tunay kong nararamdaman sa likod ng aking mga ngiti. Siya ang nakakita ng lungkot sa akin na matagal ko nang itinatago. Kaya sa tuwing kasama ko si Jerry ay parang ito ang tunay kong sarili at hindi ko na kailangan pang magpanggap. Siya lang yung tao na hindi nararamdaman na hinuhusgahan. Minsan nga ay hindi ko na mabasa pa ang kanyang mga iniisip dahil laging walang emosyon ang kanyang muka. Pero sa paglipas ng panahon at tumagal na rin ang aming pagkakaibigan ay unti-unti na rin siyang nagiging bukas sa akin. Ngunit nang tumuntong kami sa tamang edad ay ipinasa na sa akin ng aking tatay ang kanyang kaalaman sa pagiging albularyo. Bihira na lang din tuloy kami na magkita ni Jerry at napapansin ko na parang umiiwas na rin ito sa akin. Wala naman kaming ibang napagtalunan kaya hindi ko maunawaan kung bakit ganito na lang bigla ang kanyang pakikitungo sa akin. Noong una ay naisip ko na baka may problema lang ito na hinaharap kaya pinabayaan ko na muna ito at hinintay na siya ay magsabi. Kahit naman abala ako sa pagsasanay bilang albularyo ay handa pa rin ako na makinig o kahit na ano ang aking maitutulong. Ngunit lumipas ang ilang araw ay wala pa rin nangyari at patuloy pa rin siya sa pag-iwas. At nang hindi naman ako gaanong abala ay naisipan ko na pumunta sa lugar na madalas niyang pinupuntahan at madalas din naming pagtambayan. Ewan ko ba pero bigla na lang kasi akong nag-alala sa aking kaibigan o baka namiss ko lang ito na makasama. Nang makarating na nga ako sa lugar na iyon ay natagpuan ko si Jerry na nakatulala lang sa kawalan. Mukhang hindi pa nito napansin ang aking presensya kaya sinubukan ko itong gulatin. Natatawa na lang ako sa kanyang reaksyon dahil halata na gulat siya na makita ko. Sinubukan ko naman na umupo sa kanyang tabi pero nagmamadali itong tumayo at tila ayaw nang madikit. Napakunot na nga lang ang noo ko dahil kung umiwas ito ay para akong may sakit na nakakahawa. Pero imbis na magalit ay pinili ko pa rin na maging kalmado at intindihin ang sitwasyon. At ayoko rin naman na magsimula ng away dahil sa ganitong mga bagay.
Pilit kong inintindi ang mga bagay-bagay sa aking paligid at sa isa pa ay ayokong mawala sa akin ang nag-iisa ko lang na kaibigan. Pero habang tumatagal ay hindi ko na maunawaan ang mga nangyayari. Dati naman ay malapit na kami sa isa't isa at bakit tila bumalik na naman kami bilang hindi magkakilala. Hindi ko natuloy maiwasan pa ang tanungin ito kung bakit ganito na lang ang kanyang kinikilos. Ngunit imbis na makakuha ako ng matinong sagot ay mas lalo lang akong naguluhan sa kanyang mga sinabi. Hindi na tayo maaaring maging magkaibigan pa. Ang mundong ating ginagalawan ay mas lalong nag-iiba. Layuan mo na lang ako at makakabuti ito sa ating dalawa. Wika ni Jerry at tumalikod na ito palis sa akin. Napasimangot na lang ako at pinigilan siya na umalis. Dahil hindi ko talaga maunawaan kung bakit ganito na lang ang kanyang mga sinasabi na tila ba wala kaming pinagsamahan bilang magkaibigan. Ngunit tila wala naman siyang naririnig at nagpatuloy lang na maglakad palayo. Wala naman akong nagawa kundi ang habulin ito at pigilan na maglakad. Ngunit nang paharapin ko ito sa akin ay kitang-kita ko ang pagkabaras sa kanyang muka, kaya agad ko na rin na binitawan ang kanyang balikat. At nang mapatitig ako sa kanyang mga mata ay lalo akong naguluhan dahil tila nakikita ko ang lungkot doon. Wala na akong nagawa pa kundi ang hayaan na lang muna ito na umalis. Naisip ko na lang kasi na baka pag pinilit ko pa siya na kausapin ngayon ay baka may masabi pa kami ng mga salita na maaari naming pagsisihan sa huli. Naniniwala ako na darating din ang panahon na muli naming mauunawaan ang isa't isa at handa ako na maghintay kung handa na ang aking kaibigan na may kipag-usap. Sa tingin ko naman ay hindi niya talaga gusto ang kanyang mga sinabi at napipilitan lang ito upang ako ay lumayo sa kanya. Pero dahil matigas ang aking ulo, ay hindi ako basta-basta na maaalis sa kanyang buhay. Kung may matindi lamang siya na dahilan ay igagalang ko ang kanyang desisyon. Pero wala naman siyang sinasabi na dahilan, kaya mananatili pa rin akong kaibigan ni Jerry. Nanatili na lamang muna ako doon sa aming tambayan at inalala ang mga masasaya namin na alaala sa lugar na ito. At nang nagdidilim na ay agad na rin akong bumalik sa aming bahay. Matinding bilin kasi sa akin ng aking ama na albularyo na wag ako magpapaabot ng gabi sa labas dahil ganitong oras daw nagiging aktibo ang mga kampo ng kadiliman. Simula nga nang magsanay na ako bilang kahalili ng aking ama bilang isang albularyo ay ang dami ng bawal na gawin. Sa totoo lang ay ayoko naman talagang maging isang albularyo. Mas gugustuhin ko pa ang maging magsasaka kaysa gumawa ng mga ganitong bagay. Pero dahil ako lang naman ang nag-iisang anak ng tatay, ay wala na akong magawa kundi ang tanggapin ang aking kapalaran. Noong unang beses nga na tumanggi ako sa pagiging albularyo, ay halos atakihin sa puso ang tatay ko. Kaya kahit ayokong maging albularyo, ay pinili ko pa rin na sundin ang kanyang gusto. Ayaw na ayaw ko kasi nga nakikita na malungkot at nasasaktan ang mga mahal ko sa buhay. Kaya hanggat maaari ay pinipili ko na lang na magsakripisyo para sa mga taong aking mahal. Siguro iisipin nyo na martir ako. Siguro nga. Pero may pagkakataon naman na minsan ay pinipili ko ang aking sarili at inuuna. At sa katagalan naman na ako nga nagsasanay bilang albularyo, ay unti-unti ko na rin itong nagugustuhan dahil nakikita ko na maraming natutulungan na ibang tao ang tatay. At gustong gusto ko rin na tumulong sa ibang tao kahit na sa maliit na bagay. Ang sarap kasi sa pakiramdam na makita na nakangiti ang mga taong iyong natulungan. Kaya sa huli ay pinili ko na rin ang maging isang ganap na albularyo. At ginawa ko ang lahat para maging mahusay din katulad ng aking ama. Maipinamana nga sa akin ng tatay na isang libreta na may mga impormasyon tungkol sa iba't ibang nilalang ng kadiliman.
At isa sa mga pumukaw sa aking atensyon ay ang tungkol sa mga aswang. Sobrang namangha ako sa mga impormasyon kung papaano puksain ang mga to. Tinuruan na rin ako ng tatay na gumamit ng mga patalima kung sakali na may makaharap ako na aswang. At dahil nga masyado akong naging abala sa mga ginagawa kong pagsasanay, ay hindi ko na rin nga nagawa pang puntahan ulit si Jerry. Nang magkaroon naman ako ng bakanting oras, ay muli na naman akong nagtungo sa aming tambayan upang makita si Jerry. Subalit wala akong naabutan na Jerry sa aming tambayan, kaya nakaramdam ako ng lungkot. Hindi ko tuloy maiwasan na maisip na baka nakalimutan na talaga ako ng aking kaibigan, at baka totoo ang kanyang sinasabi na tinatapos niya na ang lahat. Napaupo na lang ako sa isang gilid at naghihintay pa ng sandali dahil umaasa ako na darating pa si Jerry. Pero lumipas ang ilang oras at walang Jerry ang nagpakita. Kaya napagpasyahan ko na lang din na umalis na. At bumalik na lang ako sa aming bahay na may mabigat na kalooban dahil hindi ko man lang nakausap si Jerry. Sobrang gulo tuloy ng aking isip at iniisip ko kung bakit bigla na lang nasira ang aming pagkakaibigan. Hanggang sa lumipas na nga ang mga araw at tuluyan na nga akong nawalan ng koneksyon kay Jerry. Ilang beses ako na bumalik sa aming dating tambayan, subalit hindi ko to nakikita doon. Hanggang sa makaramdam ako ng pagod na magpunta sa lugar na yon. Tila ba ayaw kasi niya na talagang magpahanap sa akin. Hanggang sa naisipan ko na lang talaga na ibuhos ang aking atensyon sa pagsasanay. Ngunit kahit na abala ko sa pagsasanay ay hindi pa rin mawala sa aking isipan kung ano talaga ang nangyari sa aking nag-iisang kaibigan. Naisip ko kung ayos lang ba siya o kung naalala niya pa rin ba ako. At dahil nga hindi ako masyado nakafocus sa aking pagsasanay ay nahiwa ko ang aking braso. Galit na galit nga ang aking tatay dahil sa mga oras na iyon ay baka namatay na ako sa isang tunay na laban. Napabuntong hininga na lang ako at ginamot ko na lang ang aking sugat at pilit na inalis sa aking isipan ang aking kaibigan. Ngayon ay kailangan ko na lang muna na magpalakas upang maging isang mahusay na albularyo. At kapag nagawa ko na yon ay masaya ko itong ibabalita kay Jerry. Sana sa mga oras na iyon ay handa na siyang makipag-usap sa akin at sabihin ang kanyang mga nasa isip. Hindi kasi ako matatahimik kapag hindi ko nalaman ang kanyang dahilan sa paglayo. Wala naman akong naalala na aming pinagtalunan. Nag-umpisa lang siya na lumayo nang malaman niya na nagsasanay ako na maging isang albularyo. Hindi ko maintindihan ang kanyang dahilan dahil sinabi niya sa akin kung ano ang problema. At kung ako man ang problema, kung sakali ay handa naman akong humingi ng paumanhin. Hindi ko matanggap na bigla na lang siyang lumayo nang hindi man lang namin napag-uusapan ang lahat. Sa mga nakalipas na araw ay hindi ko na lang pinroblema pa ang aking kaibigan. Dahil bigla na lang may namatay sa aming baryo at nawawala. Ang sabi nga sa akin ng tatay ay nasisiguro niya na kagagawa nito ng mga aswang. Nang makita ko nga ang bangkay ng namatay na tao ay hindi ko maiwasan na maduwala. Kalunos-lunos kasi ang sinapit ng babae na ito. Wakwak ang kanyang tiyan at meron pang malalim na mga kalmot sa buo nitong katawan na mahahalata na nahihirapan ito bago namatay. Nang makita ko nga ang kalagayan nito ay naikuyom ko na lang din ang aking kamao. Mas lalo kong gustong maging mahusay na albularyo upang maiwasan na mangyari ang mga ganitong bagay. Ayoko nang may makita pang namamatay sa aking mga kababaryo dahil sa mga walang awa na aswang. Habang umiikot ang paningin ko sa paligid ay tila napansin ko si Jerry na nagmamasid. Napakunot na lang ang aking noo dahil hindi ko maisip kung bakit siya nandito. At nang mapansin naman niya na nakatingin ako sa kanyang gawi, ay nagmamadali na itong tumakbo palayo. Hahabulin ko sana ito dahil baka ito na ang pagkakataon upang kami ay makapag-usap. Subalit pinigilan ako ng aking ama at pilit na
Pinatignan sa akin na ang walang buhay na katawan ng babae upang masanay ako sa dugo. Ayon nga kay tatay ay mas madalas ko pa raw itong mararanasan. Napangiwi na lang ako at ginawa na lang ang kanyang pinag-uutos. Pero hindi ko maiwasan na isipin si Jerry at bakit ito nanduroon na. Hanggang sa makauwi na nga kami ng bahay ay pilit ko pa rin na iniisip ang dahilan ni Jerry. Bakit bigla na lang itong nagpakita? Habang kinakausap nga ako ng tatay tungkol sa mga aswang ay lumilipad ang aking isip. Kaya nagpaalam na muna ako sa kanya na lalabas ng bahay upang magpahangin. Ang mga nangyari sa aming lugar ngayon ay sobrang bago pa lang sa akin at nahirapan akong iproseso. Sumabay pa ang mga iniisip ko tungkol sa aking kaibigan. Halatang halata kasi ang pag-iwas nito sa akin at gulat nang makita niya ako kanina. At bakit kailangan niya naman akong iwasan na parang hindi kami naging magkaibigan. Napabuntong hininga na lang ako kaya naisipan ko na lang na maglakad muna upang makapag-isip ng maayos. Hindi ko na nga napansin na dinala na pala ako ng aking mga paa sa tambayan namin ni Jerry. At hindi ko inaasahan na maabutan ko rin ito doon at malalim ang iniisip. Napangiti na lang ako at dahan-dahan akong naupo sa kanyang tabi. Walang sinabi at tumingin lang sa kawalan. Naramdaman ko pa ang pagtingin nito sa aking gawi. Subalit sa pagkakataon na yon ay hindi siya umalis. At nanatili lang kami sa ganoong posisyon. Hanggang sa naisipan niya na magsalita. Nagsimula nga siyang kamustahin ako at ganoon din sa kanya. Akala ko nga ay bumalik ang kaibigan kong si Jerry. Pero muli niyang pinaalala na tinatapos niya na ang aming pagkakaibigan. Nasaktan nga ako na marinig ito sa pangalawang pagkakataon dahil pakiramdam ko ay pinagtatabuyan na ako ni Jerry na nag-iisa ko lang na kaibigan. Pilit ko na nga lang tumawa na parang nagbibiro lang pero napatigil na lang din ako dahil sa sobrang seryoso ng kanyang mukha. Napatango na lang ako at wala na lang sinabi. Sobrang nabigla kasi ako sa bilis ng mga pangyayari. Ang mga gusto kong itanong ay hindi gumawang lumabas sa aking bibig. Napatingin na lang ako sa kawalan at hinihintay na magpatuloy ito sa pagsasalita. Maunawaan mo rin ang lahat, Ruben, kung bakit ko ito ginagawa. Di ko alam kung karapat dapat pa akong maging kaibigan mo. At hindi ko alam kung kaya mo akong patawarin at tanggapin. Marami na akong nagawang mali at hindi ko na ito maiiwasan pa. Dahil ito ang aking pagkatao. Seryosong wika ni Jerry. Salamat kaibigan. At paalam. Hindi na nga ako kumibo pa at tuluyan na itong tumayo at umalis at naramdaman ko na lang ang pagmamasa ng aking pisngi. Tumulo na pala ang aking luha dahil iniwan na rin ako ng kaibigan na akala ko ay aking kakampi. Napapailing na lang ako at marahas na pinahira ng aking mga luha dahil hindi maganda sa lalaki ang umiiyak. Tumayo na lang din ako upang umuwi sa aming bahay. Gusto ko na lang na magpahinga muna dahil sa mga nangyari ngayong araw. Tila ba masyadong napagod ang aking isip sa dami ng aking problema at gusto ko na lang na matulog at kalimutan ang mga nangyari. Dahan-dahan nga lang ako naglakad pati na rin si Jerry na nasa aking unahan. Ngumiti na lang ako sa huling pagkakataon dahil maaari ito na ang huling pagkakataon na makita ang aking kaibigan. Wala akong nararamdaman na kahit na anong galit kay Jerry at ang tanging hiling ko lang ay maging maayos ang kanyang buhay. At sana ay magkaroon na ito ng kaibigan na hihigitan ng aking pagpapahalaga sa aming pagkakaibigan. Bumulong na lang ako ng pamamaalam at hanggang sa maghiwalay kaming dalawa ng landas. Naglakad lang ako ng naglakad hanggang sa makarating na lang ako sa aming bahay. Hindi ko na nga pinansin pa ang mga tanong ng tatay at nagpatuloy na lang sa aking kwarto upang ako naman ay makapagpahinga sa mga nangyari. Hindi na rin naman ako kinukulit ni tatay at hinayaan na lang ako na magpahinga sa aking kwarto. Natatawa na nga lang ako na parang baliw sa aking kwarto
Dahil ganito pala ang pakiramdam na mawalan ng isang kaibigan. Para tuloy may kulang sa aking buhay na hindi mapupunan ng ibang tao. Dahil ang makakagawa lang din ito ay walang iba kundi ang aking kaibigan. Pero mukhang buo na talaga ang pasya niya na putulin ang aming ugnayan. Kaya wala na akong magagawa pa kundi tanggapin na lang ang kanyang desisyon. Ngunit kahit naputulin niya ang aming ugnayan ay hindi mawawala sa akin na siya lang ang nag-iisa kong kaibigan at hindi na yun mababago pa. Hindi ko na nga napansin na dinadalaw na rin pala ako ng antok. Nagising na lang ako kinabukasan dahil sa malakas na sigaw ng aking tatay. Naalimpungatan na tumayo ako at nagmamadali ng lumapit sa kanya. At doon ko nga nalaman na meron na naman daw nangyaring karumal-dumal. Meron na naman daw na naging biktima ang aswang. At ang bangkay ng isang lalaki ay katulad din ng sinapit ng ibang mga namatay na wakwak ang tiyan. Masasabi ko na nasasanay na ako sa ganitong sitwasyon dahil ilang araw na rin na sunod-sunod na may namamatay. At hindi ko inaasahan na makita ko ulit si Jerry na tila nagmamasid sa nangyari. Sobrang nagtataka naman ako sa kanyang mga kinikilos at napatigil naman ako sa aking naiisip. Bigla na lang kasi na pumasok sa aking isip na baka may kinalaman ito sa mga nangyayari. Sobrang lalim nga ng aking iniisip at bumalik lang ako sa realidad nang tapikin ako ni tatay sa aking balikat. Napailing na lang ako at pilit na ibinaglit ang aking mga naiisip dahil kilala ko si Jerry at isa itong mabuting tao. Sigurado ako na hindi niya magagawang pumatay ng ibang mga taong wala namang kalaban-laban. Nang makarating naman kami sa aming bahay ay nagsimula na magplano si tatay kung ano ang dapat namin na gawin upang malaman kung sino ang aswang na nanggugulo sa aming baryo. At meron nga akong kailangang gampanan na trabaho lalo na at ako ang susunod na albularyo sa aming baryo. At kami lang daw ni tatay ang may kakayahan na tumulong sa aming mga kababaryo. Dumating na nga sa pasya si tatay na kailangan na namin magbantay sa gabi at kailangan na rin namin na harapin ng aswang. Tinanong muna ako ni tatay kung handa na ba daw ako na humarap sa isang aswang. Sa tingin ko naman ay handa na ako. Sa tagal ko na rin na nagsasanay. Kailangan ko lang na gamitin ang aking kakayahan upang malaman kung karapat-dapat ba talaga ako na humalili sa aking ama o kailangan ko pa talagang magsanay. At nang sumapit na nga ang gabi, ay agad na kaming naghanda ni tatay ng aming mga gamit. Ang tatay nga ay nagtangan na ng punyal at ako naman ay may dala na matalim na itak. May dala din kami na supot ng asin na mabisa na panlaban sa mga aswang. Nang makalabas naman kami ng bahay, ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba dahil ayoko rin na pumalpak sa una kong misyon. Gusto ko rin talaga na makatulong sa aking mga kabaryo dahil marami na rin ang namamatay. Mr. Narrator, nangako na lang ako sa aking sarili na ibubuhos ko ang aking oras at lakas sa pagtulong sa aking mga kabaryo. Hindi ako papayag na muli pang may mabiktima ang mga aswang. Pero ewan ko ba, grabe ang kaba ng aking nararamdaman. Tapos bigla ko pang naisip si Jerry. Bigla tuloy akong nag-alala na baka ito ay nasa panganib. Habang patuloy kami sa paglalakad ng tatay, ay bigla na lang itong tumigil at inutusan ako na maghanda sa laban. Mabilis naman ang aking naging kilos at agad na hinugot ang itak sa aking tagiliran. Naging alerto nga kami ni tatay dahil bigla na lang naming naamoy ang masangsang na amoy na isang palatandaan na may malapit na aswang. Huminga na lang ako ng malalim at pilit na pinakalma ang aking sarili. Sobrang bilis kasi ng tibok ng aking puso dahil sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Hindi ko tuloy magawang makapag-isip ng maayos at nauunahan ng aking takot. At ilang sandali lang ay bigla na lang may naglabasan na 4 na tao na tila nagtatago lang sa dilima. Napakunot na lang ang aking noo dahil sa mga ito. Naamoy ko ang masangsang na amoy nila. Napaurong naman ako nang makita ang isang pamilyar na muka.
Sobrang naguguluhan ako ng mga oras na iyon, Mr. Narrator, dahil ang lalaking nakatayo sa aking harapan ay walang iba kundi si Jerry, ang aking kaibigan. Naguguluhan na tumingin ako sa kanya at naghihintay ng kanyang paliwanag, pero walang emosyon. Nakatingin lang ito sa aking gawi at tila walang balak na ako'y kausapin. Sobrang naguguluhan na ako kung ano ang nangyayari. Pati nga ang tatay ay naguguluhan sa aking reaksyon. Hindi pa kasi nila nakilala ng personal si Jerry at tanging sa aming mga kwento lang nila nakilala ang aking kaibigan. Gustong gusto ko naman na sana na ipakilala siya sa aking pamilya, pero palagi kasi siyang may rason upang umiwas. Hanggang sa tuluyan na ito nga makalimutan na gawin. Nakatitig lang naman ako kay Jerry at wala naman sa amin ang gumagalaw o sumusugod sa isa't isa. Hindi ko na nga napigilan na itanong sa kanya kung ito ba ang dahilan nito upang lumayo. Malakas ang kutob ko na ito ang dahilan ng lahat kung bakit siya lumalayo at pinutol ang aming pagkakaibigan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Parang gusto ko na lang na maglaho at tumakbo palayo. Hindi ko alam kung kaya ko ba nga kalabanin o saktan man lang ang nag-iisa kong kaibigan. Agad naman akong hinila ng aking ama, palapit sa kanya at pilit na kinakausap. At doon ko nga sinabi na ito ang kaibigan ko na si Jerry. Bahagya rin siyang nagulat at hindi makapaniwala. Subalit mabilis lang ito at nakabawi na at naging seryoso ang muka. Tila hindi ko naman nagustuhan ang kanyang reaksyon at sigurado ako nga hindi ko magugustuhan ang magiging pasya nito. At hindi nga ako nagkamali dahil pinagpipilitan niya sa akin na patayin ko na si Jerry dahil isa itong aswang. Ngunit sa tuwing makikita ko si Jerry ay hindi ko maisip na magagawa ko tong saktan. Parang bumabalik kasi lahat sa akin ang mga magagandang alaala namin magkakaibigan. Sobrang sakit nito para sa akin at parang dinudurog ang puso ko na isipin na kailangan naming dalawa na magpatayan. Ramdam na ramdam ko nga ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak ang itak. Hindi ko kaya nasaktan si Jerry at alam ko na siya ay ganun din. Pero habang abala kami sa pag-uusap ni tatay ay bigla na lang nagbago ng anyo sila Jerry at ang iba niya pang mga kasama. Napatitig ako sa kanyang mga mata at kitang-kita ko pa rin ang parehong lungkot na nakita ko noong araw na sinasabi niya na putulin na namin ang aming pagkakaibigan. At kahit kailan ang mga mata ng isang tao, aswang man o ito ay isang nilalang na nagmula sa dilim, hindi ito nagsisinungaling. Alam ko na may kabutihan pa rin sa kanyang puso, pero wala siyang magawa dahil nakakulong siya sa isang sumpa na hindi niya matakasan. Ngunit kahit na hindi ko kayang saktan si Jerry, ay hindi ko naman sila hahayaan na gawin na lang nila ang kanilang gusto. Mahalaga sa akin si Jerry pero mahalaga din sa akin ang aking tatay. At hindi ko sila hahayaan na saktan ng aking ama. Agad kong sinangga ng itak ang matalim na kuko ng aswang at marahas akong nagpakawala ng sipa, dahilan para ito ay tumalsik. Ang aking ama naman ay nagsimula na rin na lumaban na ang dalawa pang aswang na kanyang nilalabanan. Samantalang ako naman ay pinipilit na makalapit kay Jerry at ito ay aking kausapin. Kailangan ko siyang makausap upang matapos na ang gulo. Kung pipiliin na lang nila na tigilan ng aming baryo ay malugod ko silang papalayain. Alam ko na ginagawa lang nila ito dahil meron silang mabigat na dahilan. Ngunit kahit na anong pilit ko na lumapit kay Jerry ay ganun din ang ginagawa niyang pag-iwas. Tila ayaw niya akong makasagupa ng away at tila ako ay mahalaga pa rin sa kanya. At dahil hindi nga ako makalapit sa kanyang pwesto ay sinubukan ko pa rin siya na kausapin kahit ako ay nasa malayo lamang. Pilit kong kinakausap ang aking kaibigan na nakilala ko bilang isang mabuting tao. Pero tila sarado talaga ang kanyang isip at malakas na angin lang ang kanyang iginaganti. Nang pagkakataon na yon ay may parang nararamdaman akong takot na baka hindi na ito ang Jerry na aking nakilala. Napatunganga na lang ako doon at nawalan na ng gana na lumaban.
Nakatayo lang ako sa aking pwesto at parang hindi gumagana ang aking isip. Hanggang sa sandali na narinig ko ang sigaw ng tatay na may papalapit sa akin na aswang. Pero hindi ako gumagalaw sa aking pwesto. Parang naubos na ang lahat ng aking lakas dahil sa nararamdaman ko ay lungkot. Akala ko ng mga oras na yon ay tuluyan na ako mamamatay, kaya agad kong ipinikit ang aking mata. Subalit nagulat ako sa sunod na nangyari dahil mabilis na kumilos si Jerry at ako ay kanyang iniligtas sa kanyang kapwa aswang. At doon ko napatunayan na nag-aalala pa rin siya sa akin at tinuturing pa rin niya ako na tunay na kaibigan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti dahil hindi niya pa rin matago ang kanyang kabutihan. Ang mga kasama niya naman na aswang ay galit na umangil sa kanya at tila handa na siyang sugurin. Ngayon na napatunayan ko na doon pa rin ang kanyang kabutihan, ay hindi ako nagdalawang isip na tulungan si Jerry dahil hindi nga rin ito nagdadalawang isip na ako ay protektahan. Mukhang nagulat naman si tatay dahil sa bigla naming kampihan ni Jerry laban sa mga aswang. Napapailing na lang ang tatay at hindi na nakialam pa at hinayaan kami na harapin ng aming mga kalaban. Nagkatinginan na lang kami ni Jerry at napatango na lang sa isa't isa at nagsimula ng sumugod sa mga aswang na aming kalaban. At sa pagkakataon na yon ay naramdaman ko ang tunay kong lakas dahil kasama ko si Jerry na lumalaban. At kahit anuman ang tunay nito na katauhan ay handa ko tong tanggapin bilang isang tunay na kaibigan. Para sa akin hindi naman hadlang ang kanyang pagiging aswang kung meron pa rin nakabutihan sa kanyang puso. Hahanap kami ng paraan upang malampasan niya ang kadiliman at iwasan niya ang manakit ng tao. Sobrang bilis nga ng mga nangyari at matagumpay naman namin na mapatay ang ibang mga aswang. Wala na rin akong natamo na kahit na anong sugat sa aking katawan. At sa tingin ko nga ay naging mahusay na ako sa pakikipaglaban sa mga ito. Malaki din ang naitulong sa akin ni Jerry dahil madali niya lang din na napatay ang kanyang mga kalahi na aswang. At muli na nga itong bumalik sa kanyang anyong tao at mamabakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit naman ito sa akin upang yumakap at humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Ngunit nagulat na lang ako sa sunod niyang ginawa dahil kinuha niya ang aking kamay na may hawak na itak at itinarak ito sa kanyang puso. Nanginig naman ako na napalayo at nakita ko ang ngiti sa kanyang muka na para bang nakalaya na siya sa kanyang paghihirap. Hindi ko naman naiwasan ang mapaluha dahil sa tingin ko ay ginawa niya para makabawi sa kanyang mga kasalanan. At sa huling sandali ay narinig ko na muli niya ako nga tawaging kaibigan. Paalam kaibigan. At tuluyan na itong natumba at nawala ng buhay. Matapos ang gabi na yon ay mas naging tahimik na rin sa aming baryo. Binigyan na rin namin ng maayos na libing ang mga aswang na namatay. Dahil ang mga ito rin naman ay may mga buhay. Kahit na magkaiba kami ni Jerry, ay hindi ito naging hadlang para maging magkaibigan. At talagang naging mabuting kaibigan sa akin. Maraming salamat po Mr. Narrator sa pagbasa ng aking istorya na ipinadala. At sana ay may natutunan kayong leksyon sa aming kwentong magkaibigan. Lolo, ano yung nararamdaman ko? Nagising na ang una sa tatlong nilalang. Lolo, mukhang papasok dito sa bahay yung halimaw. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi nila magagawang makapasok hanggat nandito ako. Sa isang liblib na bahagi ng lalawigan ng Quezon, naroon ang isang tahimik ngunit usap-usapan na lugar na tinatawag na Baryo Binungkala. Napaliligiran ito ng makakapal na gubat. Pilit nilalampasan ng mga sinag ng araw at ang hangin ay may dalang bahagyang lamig na tila nagbabadya ng dilubyong matagal nang nakaabang. Sa gitna ng baryo, sa tabing ilog kung saan halos wala nang dumaraan ng mga tao, may isang kubong pugad ng amoy alak at mga tuyong dahon.
Dito naninirahan ang matandang ermitanyo na si Lolo Puloy, isang matandang kinaiinisan, iniiwasan at kinatatakutan ng mga taga-Binungkal. Hoy Lolo Puloy, lasing ka na naman. Malapit ka nang malunod sa alak. Lumagabog ang mga yantok na kahoy, ngunit walang sumagot. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto at sumigaw ang isang pupungas-pungas na matandang lalaki bago nagsalita. Kung ayaw niyong kainin ng mga nilalang ng gubat, umalis kayo rito. Sumigaw si Lolo Puloy, paos at may halong pagbabanta ang boses. Habang bitbit ang kanyang laging hawak na isang bote ng alak na pula at mistulang, mas mahalaga pa iyon kaysa sa sarili niyang buhay. Bakit kayo natatakot dyan? Ilasenggo lang naman yan. Bakit kayo natatakot dyan? Ilasenggo lang naman yan. Bulong ng isa sa mga kababatang kasama ni Jello. Ngunit sa likod ng panlalait ng mga bata, may mga kwento tungkol kay Lolo Puloy ang nagmula sa mga matatanda sa kanilang baryo. Ayon sa isang matandang si Lola Nena, si Lolo Puloy daw ay dating albularyo, isang antingero na may kakayahang makipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Ngunit isang gabi, biglang nawala ang kanyang pamilya. Paglipas ng ilang araw, natagpuan siyang duguan at wala sa sarili, habang hawak-hawak ang isang pasag na bote ng alak. Lasing na naman si Lolo Puloy. Sambit ng batang si Jello habang tinuturo ang matanda na palingon-lingon habang bitbit ang bote ng alak isang gabi. Tigilan mo yan, Jello. May dahilan kung bakit ganyan ang Lolo Puloy mo. Saway sa kanya ng kanyang Lola Nena. Ano po bang totoo tungkol sa kanya, Lola? Takang tanong ni Jello. Tumahimik saglit si Lola Nena bago tumingin sa gubat sa bandang likuran ng kubo, bago napabuntong hininga at nagsalita. Dati siyang magaling na albularyo, pero isang gabi may ginawa siyang ritual na hindi dapat ginagawa. Simula noon, nagbago na siya. Hindi naniwala noon si Jello, ngunit isang gabi, habang pauwi siya mula sa lamay ng isang kapitbahay, napadaan siya sa may gubat sa likod ng kubo ni Lolo Puloy. Naroon ang matandang lalaki na nakaluhod, habang may sinisindihang kandila na kulay itim. May basag na salamin sa harapan niya at isang kakaibang dasal ang sinasambit habang may nakapalibot na apoy sa paligid niya. Napapatras si Jello sa takot, ngunit bago siya tuluyang tumakbo ay may narinig siyang ungol. Hindi iyon nagmula kay Lolo Puloy. Isang malalim, basag at parang pinipilit magsalita sa loob ng nakasaradong bibiga. At sa isang iglap, mula sa likod ng kubo, isang itim na anino ang dumaan. Mabilis, malaki at tila may sungay. Hindi pa tapos. Hindi pa. Bulong ni Lolo Puloy habang nakatayo sa gitna ng apoy at abo. Nakadilat ang kanyang mapuputing mga mata at doon nagsimula ang tunay na bangungot ng baryo Binungkal. Napalingon si Jello sa tinig na sumisigaw sa likuran niya. Si Mang Karding, ang driver ng tricycle na madalas na nagdadala ng pasahero sa kabilang baryo. Oh, anong ginagawa mo dito, Jello? Hating gabi na. Tanong ni Mang Karding na halatang may kaba sa boses. Wala po, napadaan lang po ako. Si Lolo Puloy po kasi. Natigilan si Jello sa pagsasalita nang bigla siyang sawayin ni Mang Karding. Shh! Huwag mong banggitin ang pangalan niya nang sa ganitong oras. May paniniwala ang matatanda dito sa Binungkal na kapag binanggit mo ang pangalan niya, may masamang mangyayari. Pabulong na sambit ng driver. Gusto pa sanang magtanong ni Jello, ngunit bigla na lang siyang hinatak ni Mang Karding papalayo doon. Hindi na sila lumingon pa, ngunit kahit sa pagsakay nila sa tricycle ay ramdam ng binatilyo ang init ng apoy sa paligid ni Lolo Puloy. At ang nakita niyang aninong dumaan, mabilis, malaki at may sungay. At hindi na rin iyon nawaglit sa isip niya. Kinabukasan nagising si Jello na mabigat ang katawan. Para bang binabangungot siya buong gabi, ngunit hindi maalala ang mga panaginip. Sa kanilang maliit na kubo nadatnan niya ang kanyang lola na tila balisa habang nagtitimpla ng salabat.
Nakita mo daw si Lolo Puloy mo kagabi? Kaagad na tanong nito nang makita siya habang nag-iinat pa. Opo la. Hindi ko po sinasadya eh. Pauwi na sana po ako nun tapos. Nahinto muli ang kanyang pagsasalita nang mabilis na nagsalita si Lola Nena. Nagdasal ka ba pag uwi? Tanong nito na bahagyang tumaas ang tono ng boses. Naantada po ako eh, pero alam kong sapat yun. Nakatulog naman po kasi ako kagad pag uwi. Tugon ng binatilyo. Siya isuot mo ito. Anting-anting yan. Galing pa sa lolo mo. Huwag mong aalisin. Kapag nakaramdam ka ng lamig sa batok o parang may sumusunod, hawakan mo lang kaagad yan. Iniabot sa kanya ng matanda ang isang pulseras na gawa sa itim na sinulid at may nakalawit na maliit na kahoy. Hindi na nagsalita pa si Jello, ngunit mas lalo pang tumindi ang kaba sa kanyang dibdib ng oras na yon. Sa kabila ng mga babala, hindi maiwasang bumalik sa isip ni Jello ang nakita niyang ritual ni Lolo Puloy. Hindi lang dahil sa kakaibang dasal o apoy, kundi sa mismong presensya ng matanda. Parang ibang-iba ito kagabi. Ibang-iba sa lasenggong kilala nila sa baryo. Tahimik, madumi at palaging may hawak na boteng walang laman. Subalit kagabi, ang matanda ay tila isang pari ng sinaunang panahon. Parang may taglay na kakaibang kapangyarihan. Ilang araw ang mabilis na lumipas. Naging sunod-sunod ang pagkawala ng mga alagang hayop sa baryo Binungkala. Unang nawala ang manok ng mag-asawang sina Aling Minda at Mang Temyong. Sumunod ang baboy ni Kapitan Danilo at nung sumunod na gabi, ang kambing naman ni Pastor Elmer. May nangunguhan ng alagang hayop dito sa baryo o kaya naman iba kaaswang na naman. Bulong ng isang alay na si Saning habang kausap ang asawa. Ay, nako. Baka matandang ermitaryo lang ang may gawa niyan. Naalala niyo ba si Onyok? Yung bata na nawala noon. Ilang linggo na ang lumipas bago natagpuan ng kalansay niya sa likod ng kubo ni Tandang Puloy. Huwag tayo manghusga kaagad. Wala pa naman tayo matibay na pruweba. Pakli naman ni Kapitan Danilo sa usapan, ngunit patid niya sa kanyang sarili ang takot sa mga nagaganap. Sa mga usapan tuwing umpukan, hindi maiwasang mabanggit ang pangalan ng matandang ermitano na si Lolo Puloy. Samot-saring opinyon ng mga tao hinggil sa kanya at sa pagkatao nito. Subalit isa man sa kanila ay walang basihan at matibay na batayan laban sa paratang dito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Jello, nagising siya sa mahinang yabag sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, lumapit sa bintana at doon niya nakita ang isang kakaibang hayop. Matangkad, palbo na, may mahabang kuko at mga matang pulang-pula. Ngunit bago pa man siya makasigaw ay may isang nilalang na tumalon mula sa bubong ng katabing bahay na tila isang anino. Isang lalaking may hawak na baston na animoy may apoy sa dulo. Si Lolo Puloy. Ako ang harapin mo! Sigaw ng matanda habang iniikot pa itaas ang baston at biglang nagningning iyon at kulay kahela. Kaagad na napatili ang halimaw at sa isang iglap lang ay tumakbo iyon papalayo patungo sa dilim. Kasunod nun ay bumukas ang pintuan ng silid ni Jello at iniluwanon si Lola Nena. Jello, lumayo ka dyan! Huwag kang lumapit sa bintana! Sigaw ng kanyang lola. Ngunit nananatili lamang si Jello sa kinatatayuan. Nakita niya si Lolo Puloy habang humihingal at may bahid ng dugo sa kanyang suot. Ngunit nananatiling matataga. Napatingin din ito sa kanya at ngumiti. Isang ngiting mapait. Ngiti na tila may nais ipahiwatig. Kinabukasan hindi mapakali si Jello hanggang sa pinuntahan niya si Lolo Puloy sa kubo nito sa gilid ng gubat. Paglapit pa lang niya ay kaagad na sumalubong sa kanya ang amoy ng alak at nasusunog na halamang tuyot. Ngunit higit doon, isang kakaibang enerhiya ang naramdaman niyang bumabalot sa paligid. Bakit ka nandito? Tanong ni Lolo Puloy, ngunit hindi man lang lumingon habang nakaupo sa harap ng altar na gawa sa batong may ukit. Gusto ko pong malaman ang totoo.
Tila nag-aalangan ngunit determinadong tugon ng binatilyo. Napatingin naman ang matanda sa pagkakarinig nun bago nagsalita. At kung sakaling malaman mo, makakaya mo bang tanggapin? Susubukan ko po, Lolo. Basta magtiwala lang po kayo sa akin. Tumugon si Lolo Puloy, hawak ang baston na may ukit na simbolo ng ahas. Matamang tinitigan muna niya ang binatilyo bago muling nagsalita. Mabuti pa ay sumama ka sa akin mamaya. May haharapin tayong mga nilalang. Huling gabi ng buwan ngayon at kailangan ko ng kasama sa aking gagawin. Kinagabihan ay sumama nga sa kanya si Jello. At habang nasa kalagitnaan sila ng kagubatan, tahimik ang paligid. Ngunit ang tensyon ay ramdam na ramdam. Nakasuot si Jello ng itim na balabala habang hawak ang isang bote ng langis at kandilang itim. Sa tabi niya naroon si Lolo Puloy na suot ang kupas na kamiseta at may dalang lumang sako. Makinig ka mabuti, Jello. Kapag naramdaman mong lumalamig ang hangin at nagsisimulang pumatak ang kandila, ibig sabihin papalapit na sila. Sila? Teka, sino po sila? Ang tatlong tagapagbantay ng salin lahi, mga dating babaylan na nilason ng sarili nilang kapangyarihan. Hindi sila multo, hindi rin sila mortal. Sila ang dahilan kung bakit ako naglalasing, upang hindi nila ako tawagin at isama sa kanilang masasamang misyon. Sa narinig ay nagulat si Jello at tila hindi makapaniwala bago muling nagsalita. Nilalasing niyo po ang sarili niyo para hindi kayo makontrol? Ganun po ba? Ganoon na nga, iho. Dahil kapag gising ng isipan ko, pinipilit nilang gamitin ang katawan ko para makabalik sila sa mundo ng mga tao. Nasa ganoon silang pag-uusap nang bigla ay narinig nila ang tunog ng apoy ng kandila. Kasabay ng pagsipol ng malamig na simoy ng hangin at isang tinig ang narinig mula sa kawalan. Puloy! Panahon na! Anang kakaibang tinig. Ang boses na iyon ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa at sa taas ng langit ng sabay-sabay. Malamig, malalim at may halong puot. Biglang lumamig ang paligid. Nagsisigalawan ang mga dahon sa labas. Tila may biglang umihip sa apoy ng kandila at tuluyang namatay. Sumunod ka na sa amin. Pabulong ngunit buo ang tinig na muling narinig ni Jello. Tila tumatagos iyon sa mismong loob ng kanyang dibdib. Kasabay nun ay parang malamig na kamay na biglang humaplos sa kanyang puso. Lolo, ano po yung nararamdaman ko? Nagising na ang una sa tatlong nilalang. Matapos nun ay tila biglang may sumipa sa dingding ng kubo mula sa labas. Nag-alugan ang mga bote hanggang sa mabasag ang mga yon. Habang sa isang sulok ng silida ay himalang nabuo ang mga basag na salamin at sa gitna nun ay may kung anong unti-unting lumilitaw. Isang imahe ng nilalang na may mga hiwa sa balat, basag ang leeg at may dalawang mata na pawang mga butas. Iyon ang tinatawag na tagaputol. Isa sa mga tagabantay ng salinlahing nilason ng sarili nilang isipan. Kaagad na tumayo si Jello at mabilis na umakyat sa lamesa saka sumigaw. Lolo Puloy! Mukhang papasok dito sa bahay yung mga halimaw! Huwag kang mag-alala, iho. Hindi nila magagawa makapasok hanggat nandito ako. Kalmadong tugon ng matanda. Ngunit bago pa man muling makapagsalita ang matanda, ay isang kakaibang nakabibinging sigaw ang narinig nila mula sa loob ng nabuong salamin. Tumalsik ang frame nun at tumama sa kisame, matapos bumagsak sa paan na ni Jello. Nang muli nilang tignan ang kinaroroonan ng mga imahe, ay wala na ang mga ito roon. Ngunit naroon pa rin ang malamig na hangin at ang amoy ng bulok na paligid. Taon-taon ko silang nilalabanan, Jello. Ngunit ngayong gabi ay hindi ko na kayang harapin sila ng mag-isa. Hinawakan niya ang maliit na supot na may lamang mga tila buto ng mga daliri na nasa tabi ng bote ng alak bago muling nagsalita. Ito ang huling mutya ng aking ama at buong puso kong ipinagkakaloob sa iyo, Jello.
Ha? Ako? Bakit ako? Minsan dumarating ang panahon na ang tungkulin mo mismo ang pipili sa'yo. Maya-maya ay umilaw ang maliit na buto. Umikot iyon sa hangin at sumiksik sa dibdib ni Jello. Napahawak siya sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng init at saglit na panlalamig ng batok. Sa isang iglap, naaninag niya ang mga aninong hindi niya dati nakikita. Doon ay nakita niya ang tatlong nilalang sa labas ng kubo. Hindi tao ang mga yon at hindi rin mga hayop. Ang isa ay nakalutang, ang isa ay gumagapang at ang huli ay tila may pakpak na itim ngunit durog at baliko. Lolo, anong klase mga nilalang ang mga yan? Yung mga nakikita ko ngayon. Saka, bakit ko sila nakikita? Sila ang tatlong bantay, ang tagaputol, ang aso ni Araw-awa at ang alingaw-ngaw. Tugon ng ermitanyo. Mga anino mula sa panahon ng mga unang babaylan. Mga nilalang na binigyan ng tungkulin magbantay ng pagitan ng mundo, ng tao at ng mga masasamang espiritu. At ako, isa ako sa pinakahuling anak ng orihinal na tagapagbantay. Ngunit tumalikod ako, kaya't ako ngayon ang ikinakadena nila. Ginagamit ang katawan ko upang makapasok muli at gagawa sila ng lagusan. Pagpapatuloy na pagsasalaysay ni Lolo Puloy. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, ay nagsimula ng lumabas ang usok mula sa lupa. Kulay abo iyon at makapala. Mabigat at parang may sariling buhay. Pumapasok ito sa mga siwang ng dingding ng bahay. Jello, hawakan mo ito. Ito ang kandilang pansarado. Bawat sindi nito ay nagkakadena sa bawat isa sa kanila. Ngunit kailangan mong sabayan ng orasyon. Magagawa mo ba? Hindi ko po alam, Lolo, pero susubukan ko. Ito, basahin mo to. Ngunit habang binabasa ito ni Jello, unti-unting lumilitaw sa kanyang kaisipan ang kahulugan ng mga salitang yun. Maya-maya ay napasinghap siya. Mula sa kandila ay umangat ang apoy. Lumipad iyon papunta sa isang anino na nakasilip sa bintana. Kaagad na napasigaw ang naturang anino, kasunod ng pagyanig ng buong kubo. Matapos ay napatras iyon. Ngunit bago pa muling makabasa si Jello, mabilis na sumugod ang aso ni Araraw. Isang nilalang na may 4 na mata at katawan ng aso na may balat ng tao. Tumalon ito sa bubong, kasunod nun ay pumutok ang bahagi ng kisame at napasigaw naman ang binatilyo sa gulat. Lolo, bakit parang hindi tumatalab ang orasyon ko? Mabilis na tumayo si Lolo Puloy habang hawak ang bote ng lampanog. Nilagok ang natitira nun matapos ay inihagis ang bote sa may bubungan at sabay umusal ng banal na orasyon. Kaagad na bumagsak mula sa langit at tila isang sulo. Tumama iyon sa bubungan. Sumabog ang apoy mula doon kasunod ng pag-atungal ng aso ni Araraw. Tumalon iyon papalayo habang galit na umaalulong at biglang naglaho sa kawalan. Nang mga sandaling yon, ang binatang si Jello ay halos mangiyak-ngiyak na at nanginginig ang mga tuhod dahil sa labis na takot. Huwag kang bibitaw, iho. Ang huli sa tatlong nilalang na makakaharap natin ay ang pinakamalakas sa kanila. Sigaw ng matanda. Ang tinutukoy nito ay ang alingaw-ngaw, isang nilalang na binubuo ng mga tinig, mga boses ng taong nawala, pinatay at nakalimutan. Lumulutang ito, walang mukha, tanging mga bunganga lamang sa buong katawan ang makikita. Biglang tumahimik ang paligid. Maya-maya ay may narinig si Jello, ang boses ng kanyang ama. Anak, halika na. Tila nagmamakaawang sambit ng boses ng kanyang ama. Sumunod naman niyang narinig ay ang boses ng kanyang lola. Jello, apo, umuwi ka na sa atin. Banayad iyon at tila nag-iimbita. Hindi kayo totoo, hindi kayo ang tatay at lola ko. Sigaw niya at mabilis na tinakpan ang magkabilaang tenga. Ngunit patuloy na lumalapit ang alingaw-ngaw sa huling sandali. Mahigpit na yumakap si Lolo Puloy kay Jello. Makinig ka, Jello. Hindi pa ito ang huli. Kailangan mo mabuhay at magpakatatag. Dahil kung muling babalik ang tatlong nilalang na yon,
Tiyak na mauubos ang mga tao dito sa baryo Binungkal. Paalala ng matanda, sabay bitaw kay Jello. Kasunod nun ay hinampas ng matanda ang lupa gamit ang krus na gawa sa banal na kahoy. At sa isang malakas na sigaw ng salitang Latin na orasyon, muli sumiklab ang kandila. Biglang nawala ang tinig ng alingaw-ngaw. Muling nayanig ang lupa at kasabay ng lahat ng yun ay nawalan ng malay si Jello. Matapos nun ay isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong baryo Binungkal. Sa loob ng maliit na kubo ni Lolo Puloy, nakahiga si Jello sa may banig na gawa sa dahon ng pandan. Maalinsangan ang paligid ngunit tila nanginginig ang kanyang katawan. Ilang oras na siyang walang malay matapos ang engkwentro nila sa 3 bantay ng kadiliman. "Gisingin natin siya, Puloy," marahang bulong ng isang pamilyar na tinig. Hayaan na muna natin siyang magpahinga upang magkaroon siya ng sapat na enerhiya para sa mga susunod na hakbang. Sagot naman ni Lolo Puloy habang nakaupo sa tabi ng kalan. May hawak siyang maliit na bote ng alak na puti, ngunit hindi niya iyon iniinom. Sa halip ay pinapatulo niya ang laman nito sa isang sirang alulod sa sahiga, diretso sa isang ukit ng 3 bilog na kahugis ng buwan. "Alam mong wala na tayong oras," muling bulong ng tinig at sa isang iglap ay tila may aninong dumaan sa may pader ng kubo. Maputla, mahaba ang buhok at may pulang mga mata. Nagising si Jello sa nararamdamang lamig ng hangin. Napabangon siya, hingal at pawisan, bago takang nagtanong sa matanda. "Lolo Puloy, ano pong nangyari? Nasaan tayo ngayon?" Huminahon ka, iho. Ligtas ka na. Pero hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos ang lagim. "Ano pong ibig mong sabihin?" Bagyang sumagap ng hangin si Lolo Puloy at muling naupo sa harap ng isang itinayong altar na yari sa tuyong kahoy. Sa ibabaw nun ay may 3 larawan, isang nakapiring na babae, isang asong may 2 ulo, at isang kalansay na may pakpak. Sa ibaba ay may nakasulat na salita gamit ang luma at kupas na titik. Waring mga sumpa ang mga salitang yun. Ang napatay lang natin kanina ay ang katawan nila. Ngunit ang kanilang espiritu ay tunay na persang nagpapanatili sa kanila na buhay pa. Nasa ilalim ng kalupaan at pinapalakas ng galit, inggit at kasinungalingan. Kung ganun, Lolo, paano sila lubusang magagapi? Doon papasok ang misyon mo, Jello. Hindi aksidente ang pagdaan mo sa buhay ko. May dugo ka ng isang bantay, ngunit hindi tulad nila. Ikaw ay may puso. Ngayon ay kailangan natin bumalik. Doon kung saan nagsimula ang lahat, sa ilalim ng simbahan ng Binungkal. Sa simbahan? Ang sabi ni Lola Nena, may mga multo daw doon at mga kaluluwang naangkin na ng mga demonyo. Hindi lang basta-basta mga multo, iho. Mga aninong nagbabantay, mga kaluluwang iginapos ng pangako at kasamaan. Nagkatinginan ang dalawa sa loob ng ilang segundo, hanggang sa tuluyang humigpit ang hawak ni Lolo Puloy sa kanyang baston. Ang anyo niya ay parang hindi na lamang isang ordinaryong matanda, tila may bigat ng lihim na matagal nang itinatago. Maghanda ka, Jello. Ngunit paano po tayo pupunta doon, Lolo? Paano kung totoo nga ang sinasabi ng mga matatanda na sinasapian ng mga demonyo ang kahit na sinong pumasok sa ilalim ng simbahan? Totoo, ngunit hindi sila basta-bastang sumasapi sa kahit sino. Hinahanap nila ang taong may takot, sapagkat ang takot ay pintuan ng pagpasok ng itim na puwersa. Matapos iyon ay kusang umangat ang baston ni Lolo Puloy at tinuro nito ang dibdib ni Jello. Ngunit ikaw, Jello, may tapang kang hindi mo pa lubusang nauunawaan at natutuklasan. Humugot muna ng isang malalim na buntong hininga ang binatilyo na tila pinag-iisipan ang sasabihin bago nagsalita. Sige po, Lolo. Anong kailangan natin gawin? Mabilis na tumayo si Lolo Puloy at tinungo ang isang lumang baul na may nakalawang na kandado. Mula doon ay kinuha niya ang isang kwintas na may pendant na hugis araw. May maliit na butil iyon ng liwanag sa may gitna.
At sa bawat paggalaw ay tila may mumunting sinag na inilalabas. Ito ang liwanag ng San Telmo, isa sa natitirang anting-anting na hindi nila nakuha. Huwag mo itong pakakawalan, Jello, dahil sa oras na mawala ito sa'yo, hindi ka na nila patatantanan. Wika ng ermitanyo. Inabot niya ang anting-anting kay Jello at sinabi nga, Yan ang magbubukas ng daan, ngunit ikaw ang pipili kung magpapatuloy ka o hindi. Makahulog ang turan ng matanda. Madilim ang kalangitan nang makarating sila sa harap ng simbahan. Wala ni isang tao sa paligid. Tangi ang kawayan lamang na humahampas sa mga padera ang nagbibigay ng ingay sa gabi. Dito sa likuran, sa may silong ng kumbento, naririto ang pintuang isinarado ng mga sinaunang ermitanyo noon. Buksan mo, Jello. Ilapat mo ang pendan upang mabuksan ang takip na yan. Utos ng matanda. Saglit na nagdalawang isip si Jello dahil sa kaba. Ngunit inalala niya ang sinabi ni Lolo Puloy na wala sa takot ang sagot, kundi sa tapang ng puso. Inilapat niya ang pendan at sa isang iglap, lumiwanag ang ukit, kasabay ng paglagaslas ng hangin mula sa ilalim. Kaagad na bumukas ang konkretong pintuan. Isang makipot na daan ang bumungad sa kanila. Mabaho, amoy bulok at tila may nanunuksong mga bulong sa may paligid. Dahan-dahan silang pumasok at naglakad habang palalim ng palalim. Napansin ni Jello na may mga aninong sumusunod sa kanila. Hindi mga tao kundi mga hugis na nabuo sa usok at galit. Lolo, may sumusunod sa atin. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari, Jello. Dahil sa oras na tingnan mo sila sa mata, papasok sila sa'yo. Ngunit sa kabila ng babala, hindi napigilan ni Jello ang mapalingon. Isang babae ang kaagad na lumitaw at lumutang. Duguan ang mga mata, nakasuot ng itim na damit habang naglalakad sa ere at lumalapit ito sa kanya. Lolo! Napatras at nanginig na bulalas ni Jello. Mabilis na hinampas ni Lolo Puloy ang lupa gamit ang baston. Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula sa pendant sa leeg ni Jello. Napaurong ang nilalang at tuluyang naglaho sa dilima. Kasunod noon ay isang nakabibinging sigaw ang bumasag sa katahimikan. Mula sa anino, hindi lang iisa kundi tatlo, na isang nilalang na biglang lumitaw. Ang isa ay kalansay na may maskarang kahoy. Ang kasunod ay isang lalaking sunog ang balat, ngunit may naglalagablab na mga mata. Ang ikatlo, isang batang babae na umiiyak ng itim na dugo, habang bitbitang isang sira at lumang manika. Lumipad ang mga ito, nagpaikot-ikot sa kanila na tila mga buitre sa paligid ng mga namamatay. Lumuhod si Lolo Puloy matapos ay itinusok ang kanyang baston sa sahig at nagdasal. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang dasal, mabilis na may sumugod sa kanilang pwesto. Ang sunog na nilalang. Sinikmuraan nito si Jello gamit ang lakas ng apoy. Tumilapon ang binatilyo sa padera at nagdugo ang labi. Kasunod noon ay sumigaw si Lolo Puloy at tinaga niya ng baston ang katawan ng nilalang. Ngunit tila ba hindi naman iyon tinablan. Luma na ang mga dasal mo, tanda. Hindi na yan uubra sa amin. Sigaw ng nilalang. Pinilit na tumayo ni Jello. Lumukob ang malamig na hangin sa paligid, ngunit sa kanyang dibdib ang pendant ay muling nagliwanag. Ipinikit niya ang mga mata at sa unang pagkakataon narinig niya ang tinig ng mga kaluluwang nawawala. Tila tinutusok ang kanyang ulo habang napapasigaw sa sakit. Muling lumapit ang batang umiiyak at akmang sasakmalin siya nito sa leeg. Ngunit hinawakan niya ito sa kamay at sinabi nga, "Walang kasalanan ng batang tulad mo. Hindi ikaw ang dapat na parusahan." Bulong ni Jello habang matamang nakatitig sa mga malalalim na mata ng bata. Sumigaw iyon at ang katawan ay tila nadarang sa isang hindi nakikitang apoy. Isa-isang bumitaw ang mga aninong pumapaligid sa kanila. Muling bumulusok ang liwanag mula sa pendant. Bigla ay nasunog ang batang kaluluwa. Ngunit bago iyon naglaho, ay ngumiti ito bago tuluyang naging alikabok
na kumikinang sa hangin. Kasunod naman nun ay sumugod ang natitirang dalawa pang nilalang. Tumalon ang kalansay na may maskara at akmang babasagin ang ulo ni Jello ng kahoy na sandata. Ngunit sa likod ng kanyang kamay ay lumitaw ang simbolo ng anting-anting. Isang krus na may mata sa gitna. Sumilay ang liwanag mula sa kanyang kamao at nabasag ang maskara ng nilalang. Sa ilalim nun ay nalantad ang isang mukha na pamilyar kay Jello. Mukha iyon ng isa sa kanyang kamag-anak. "Tito Oscar?" tanong ni Jello sa nilalang na nasa ilalim ng maskara. Iyon ang kanyang tiyuhin na matagal nang namatay matapos makulong dahil sa kasong panggagahasa. At ngayon ay nasa ilalim na rin ng kampo ng kadiliman. Maya-maya, isang kidlat ng liwanag ang bumalot sa naturang nilalang at bigla itong naging alikabok din kagaya ng naunang kalaban. At ang natitirang nilalang naman na lalaking sunog ay kaagad na umatras ngunit galit na nagsalita. "Hindi mo ako kaya. Ako ang pinakamatagal na nakakulong sa ilalim ng espiritu ng mga demonyo. Ang aking kapangyarihan ay apoy na nagmula sa galit." Sigaw nito. Ngunit bigla ay muling nagliwanag ang pendant na suot ni Jello. Pumalot iyon sa katawan ng nilalang at sa isang iglap natunaw ito at kaagad na naglaho sa hangin. Matapos ang laban na yon ay hinang-hina ang binatilyo si Jello. Lumuhod siya sa harap ni Lolo Puloy. "Lolo, anong uri ng mga nilalang ang mga yon at bakit tila walang katapusan ng kanilang galit at paghihimagsik?" Sila ang mga kaluluwang iginapos ng mga demonyo. Hindi ikaw ang talagang pakay nila, Jello, kundi ako. Ngunit ikaw ang aking itinakda at ako'y iyong gabay lamang. Matapos nun ay inilapat ni Lolo Puloy ang palad sa noo ng nangihinang si Jello at sa isang iglap lang ay tila nagdahilan lamang ito at nanumbalik ang lakas. Uli silang nagpatuloy sa paglalakad upang marating ang lugar na tunay nilang pakay. Ilang mga sandali pa ang lumipas, sa wakas ay nakarating na sila sa isang malaking silid sa ilalim ng simbahan. Naroon ang isang altar na yari sa itim na bato. Sa gitna nun ay ang isang maitim na bilog na kumikislap na parang alon ng langis sa liwanag. Iyan ang pusod ng lahat ng madilim na puwersa dito. Diyan kinukulong ang mga paniniwala, kasinungalingan at sumpa ng mga ninuno natin na hindi na tinubos. Lahat ng aninong lumalaban sa liwanag ay galing dyan. Turan ng ermitanyong matanda habang patuloy na nilalagok ang laman ng hawak na bote ng alak. Pasuray-suray pa ito habang nagsasalita. Lolo Puloy, paano natin mawawakasan yan?" tanong ni Jello na halos sumigaw. Hindi sumagot si Lolo Puloy. Sa halip ay lumapit siya at lumuhod sa harapan ng altara. Mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang isang itim na bote. Hindi iyon alak kundi dugo ng apoya. Ibinuhos ni Lolo Puloy ang laman ng bote sa altara. Kaagad na tila umugong na tunog sa buong silida. Kasunod nun ay lumabas ang isang itim na usok na animoy isang alon. Lumikha iyon ng pagyanig na tila lindula. Tumalsik ang mga kandila. Nagsimulang magunaw ang paligid. "Jello, tumakbo ka na!" pasigaw na utos ni Lolo Puloy. "Ayoko po kayong iwan!" "Dalhin mo ang pendant! Dalhin mo ang liwanag palabas!" sigaw pa ng matanda. Wala nang nagawa si Jello kundi sumunod habang tumatakbo palabas. Unti-unting nagiging abo ang mga padera. Sa huling sulyap niya, nakita niyang nakangiti si Lolo Puloy habang nilalamon ng liwanag ang katawan nito. Nang tuluyang makalabas si Jello sa kalupaan, sumabog ang ilaw mula sa ilalim ng simbahan. Umalingaw-ngaw sa buong baryo Binungkal ang sigaw ng libu-libong kaluluwa. Ngunit hindi iyon sigaw ng galit, kundi mga hiyaw ng kalayaan. Kasunod nun ay bumagsak si Jello sa lupa, humihingal at umiiyak. "Nagawa mo, Apo!" bulong ng isang tinig sa hangin. Nang tumingala siya ay nakita niya si Lolo Puloy sa alapaap. Nakangiti at payapa ang muka. Maya-maya ay dumating si Lola Nena at ang ilan pang mga residente.
Kagad na niyakap ni Lola Nena ang apo na si Jello. Jello, apo, nakita na namin ang liwanag. Naramdaman naming lahat ang nangyari pakikipaglaban ninyo sa mga masasamang elemento. May pag-aalalang tinig ng matandang babae. Tahimik lamang si Jello, nananatiling hawak ang kanyang dibdib kung saan mainit ang pendant, ngunit nang tignan niya iyon ay unti-unti nang naglaho. Ngunit ang kapalit nun ay isang markang hugis mata ang naiwan sa kanyang balat. Iyan ang tanda ng liwanag, apo. Ngayon ay isa ka ng tunay na bantay. Bulong sa kanya ni Lola Nena. Sa paglipas ng mga araw, isinaayos ng mga taga-baryo Binungkal ang lugar kung saan lumubog ang simbahan. Sa halip na muling itayo ay ginawa nila iyong alaala. Nilagyan ng mga bulaklak, krus at isang maliit na altar na yari sa bato na may ukit ng mga sinaunang salita na nagpalaya sa lugar mula sa madilim na karanasan. At taon-taon sa parehong araw at petsa kung kailan naganap ang kanilang paglaya mula sa mga demonyo sa lugar, ay ginugunita nila ang kapistahan ng Baryo Binungkal bilang pagpupugay sa sakripisyo at kabayanihan ng ermitanyo at lasenggonga, si Lolo Puloya. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At siya nga pala, huwag niyo pong kalimutan yung pinromote kong channel. Bisitahin niyo po at yung link po nun nandyan sa comment section. Yun lang, maraming salamat at hanggang sa muli.